Ang dating class flower ay ginawang blind box ang mga kaklase niya pagkatapos ng 10 taon. Gusto niyang tingnan kung maayos ba ang buhay nila. Ngunit hindi niya inaasahan na ang dating scholar ay mataba na at nag-aalaga ng anak sa bahay. At ang malapit niyang kaibigang ni school crush ay naging babaeng kaklase nang magkita silang muli. Ipinost niya ang mga pagtatagpo na ito sa internet. At biglang dumami ang followers niya ng milyon sa isang gabi. Nang patuloy siyang pumipili ng susunod na kaklase. Gusto ng mga manonood na makipagkita siya sa lalaking nakayuko sa pinakakaliwa ng graduation picture. Ito ay isang lalaking may itsurang ordinaryo, na natatakpan ng makapal na bangs ang kalahati ng mukha. Napatingin ang E-class flower nang hindi sinasadya. Hindi niya maalala kung sino ito. Sa kanyang alaala, ang lalaking kaklase na ito ay tahimik at hindi palakibo. Palaging nakayuko kung maglakad. Kabilang sa mga taong halos hindi napapansin. Tiningnan niya ang graduation picture at naalala si Chen. At ipinakilala ito. Agad na nagkagulo ang livestream. Napansin niyo ba? Na sa bawat klase, may mga kaklase tayong hindi natin matandaan ang pangalan. Naaalala lang natin ang mga kaklaseng may katangian at magagaling. Gaya ng mga marginalized na ito. Kahit sa labas ng lipunan, wala silang mararating. Sino nagsabi niyan? Ang hindi pakikisama ay hindi nangangahulugang masama ang pakikitungo sa iba. Nakita ng G-class flower na si Liu Ruyan na nag-init ang livestream. Kaya't agad siyang bumawi. At nagpa siya ring makipagkita sa dating kaklaseng ito na halos hindi niya maalala. At sa oras na ito, ako ay nakasuot ng dilaw na balabal. Nakasakay sa aking maliit na electric scooter at naghihintay sa pulang ilaw. Nang hindi sinasadya, nakasalubong ko ang dating kaklase na nakasakay sa mamahaling kotse. Magalang niyang hiningi ang aking contact number. At sinabing may pagyayaya kapag may oras. Hindi nagtagal. Nakatanggap ako ng isang hindi kilalang tawag. Hello, ikaw ba si Chen? Nag-isip ang E-class flower at nagdagdag pa. Ako si Liu Ruyan. Magkaklase tayo sa high school. Nag-isip ako sandali. Sa wakas naalala ko na ito pala ang dating class flower na si Liu. Kaya't nagtanong ako. Tagal na nating hindi nag-usap. Magpapakasal ka na ba, Liu? Kung manghihiram ka ng pera, huwag na. Saglit na hindi nakasagot si Liu Ruyan sa sinabi ko. Agad siyang tumugon. Hindi ako magpapakasal. Hindi rin ako manghihiram ng pera. Hindi pa niya tapos magsalita. Nagsalita na agad ako. Alam ko na. Ipadala mo ang link. Tutulungan kitang mag-discount. Bagong user ako. Biglang nagtawanan sa livestream. Ang galing ni classmate Chen. Pero makatotohanan ang sagot niya. Mga dating kaklase na matagal nang hindi nagkita. Biglang kukontakin ka isang araw. Parang ikakasal na nga. O kaya'y manghihiram ng pera. Nang makita ni Liu Ruyan ang mga komento sa livestream. Saka lang siya natauhan. Parang totoo nga. Agad siyang nagpaliwanag. Classmate Chen, nagkamali ka ng intindi. Mayroon akong ginagawang aktibidad sa livestream. Kung saan nakikipag-usap ako sa mga dating kaklase sa high school. Kung may oras ka ba, kaya kong maghintay. Dahil sinabi na niya yon, napilitan akong pumayag. Sige, ba? Sa susunod na Sabado, libre ako. Kukontakin kita sa oras na yon. Pero sa sandaling yon, isang babaeng mapanlait. Biglang pinagalitan ako. Tignan mo kung anong oras na. Malamig na itong pagkain. Makakain pa ba ito? Nang marinig ang boses sa kabilang linya, natigilan si Liu Ruyan. Natigilan din ang mga manonood sa livestream. Ang kaklase na nakatakdang makipagkita ni Goddess Ruyan ay isang delivery boy pala. Sa tingin ko, palitan na lang ng ibang tao sa susunod na episode. Anong magandang makita sa isang delivery driver? Gusto ko sanang makita ang pag-ahon ng isang ordinaryong tao. Siguro ganito talaga ang realidad. Karamihan sa atin ay nakatakdang maging ordinaryo sa buong buhay natin. Nang makita ni Liu Ruyan ang mga komento sa livestream, bigla siyang nakaramdam ng lungkot, kahit alam kong mawawalan ako ng ilang manonood. Pero hindi niya masyadong alintana. Pilit siyang ngumiti, dahil napagkasunduan na namin ni kaklaseng Chen. Hindi ako sisira sa usapan. At sa tingin ko, walang mataas o mababang trabaho. Hindi nakakababa ang pagde-deliver. Ang kumita ng pera para sa pamilya gamit ang sariling mga kamay ay karapat-dapat sa ating respeto. Dahil sa mga salitang ito, pinuri siya ng mga manonood sa livestream. Dumating ang Sabado sa isang iglap. Nagsimula na si Liu Ruyan sa kanyang livestream. Naghiyawan ang mga netizen sa livestream. Simula nang malaman kong delivery boy ang kaklase ng asawa kong si Ruyan. Pumasok sa isip ko ang imahe ng kaklase kong nakasuot ng dilaw na kasuotan, na nakasakay sa maliit na electric bike para sunduin si Ruyan. Tinitingnan ang mga komentong ito. Nagulat si Liu Ruyan. Pumasok din sa isip niya ang imaheng iyon. Hindi niya maiwasang manginig. Ano nang ikinababahala ko? Isa lang gamit sa paglalakbay ang electric bike.
Pagpapagaan niya sa sarili. Hindi nagtagal, nakarating siya sa napagkasunduang address. Sa sandaling iyon, nakita ni Liu Ruyan ang isang mamahaling kotse na dahan-dahang papalapit sa kanya. Ang hindi niya inaasahan. Huminto ang mamahaling kotse sa harapan niya. Pagkatapos, dahan-dahang bumukas ang pinto ng kotse. Lumabas mula rito ang isang lalaking may ordinaryong itsura. Nakatingin siya sa kanya na may ngiti sa kanyang mukha. Sumimangot si Liu Ruyan. Pagdating sa mga lumalapit sa kanya, marami na siyang nakilala. Pero karamihan sa kanila ay magalang niyang tinatanggihan. Tiningnan ko si Liu Ruyan na nagtataka. Umiti ako. Ikaw ba si Liu Banhua? Nakalimutan mo na ba na nagkasundo tayong magkita ngayon? Nagulat si Liu Ruyan. At puno ng mura ang live stream. Hindi kaya? Isang delivery boy. Paano siya magkakaroon ng mamahaling kotse na nagkakahalaga ng milyon? Sa tingin ko, karamihan sa mga mamahaling kotse ay inuupahan. Tama ka. Ang kotse na ito ay inuupahan mula sa pamilya ko. Hindi rin sigurado si Liu Ruyan kung inuupahan ang kotse. Pero nang makita niyang sinabi ng isang fan na inuupahan ang kotse mula sa pamilya nito, wala na siyang duda. Pero hindi niya alam na gawa-gawa lang yon ng mga tagahanga. Nag-atubili siya. Ichen, Lai, yang kotse mo. Nang makita ang itsura ni Liu Ruyan, medyo nagtaka rin ako. Anong problema sa kotse? Nagmamadali akong lumabas. Nagmaneho na lang ako ng kahit anong kotse sa bahay. Nagkagulo ang mga tao sa livestream. Hindi ko alam kung bakit. Nakakainis si Chen kapag nakikita ko. Delivery boy lang naman yan. Nagpapanggap pang mayaman para makuha ang atensyon ng Diyosa natin. Kumpirmadong walang kwenta. Diretsong binaliwala ni Liu Ruyan ang mga komentong puno ng galit. Sa halip tumingin siya sa akin. Nagdadalawang isip kong, sasabihin ba niya sa akin ng harapan na matagal nang nabunyag ang pagkatao ko? Pero ginagawa niya rin to para magkaroon ako ng magandang impresyon sa kanya. Kaya naman umupa siya ng mamahaling kotse. Ngunit wala akong alam tungkol dito. Nakangiti pa akong nag-imbita. Malapit na rin magtanghalian. Gusto mo bang kumain tayo sa isang restaurant? Para makapag-usap tayo. Sa kotse, tinanong ako ni Liu Ruyan kung ano ang trabaho ko ngayon. Diretso kong sinabi na freelance ako. Pero nakahinga siya ng maluwag dahil doon. Natakot siya na baka bigla akong magyabang. Na nagpapanggap na presidente ako ng isang kumpanya sa stock market. Sa huli, pagtatawanan lang ako ng mga netizens. Pagkatapos, napunta ang usapan sa relasyon. Sinabi ko sa kanya na kasal na ako at may anak. Pagkatapos marinig yon, biglang natahimik si Liu Ruyan. Pareho sila ng iniisip ng ilang netizens. May pamilya na nga. Umupa pa ng mamahaling kotse para lang makipag-date. Pagkatapos, tinanong niya ako tungkol sa asawa ko. Bumuntong hininga ako at sinabi na mas busy pa siya sa akin. Hindi rin naman kailangan ng pamilya ang pera niya. Kaya sinuportahan ko na lang siya. Pagkarinig nito, halos mabilaukan si Liu Ruyan. Mas lalong nagwala ang mga netizens sa livestream. Ang walang kwenta ng lalaking to. Nagpapanggap pa na hindi raw kailangan ng pamilya nila ang pera. Pinagtatrabaho ang asawa. Tapos nasasabi pa niya yon ng buong pagmamalaki. Ang walang hiya. Pero nang sabihin ko yon, hindi ko mapigilang mapangiti na parang isang mapagmahal na ama. Habang naghihintay sa pulang ilaw, hinanap ko sa cellphone ko ang mga litrato ng mga anak ko. Kinuha ito ni Liu Ruyan nang walang pakialam, ngunit bigla siyang natigilan. At nagtanong na may pagtataka. Ang dalawang batang ito ba ay anak mo? Umiti ako sa kanya ng mapait. Anak ko nga silang dalawa. Hindi mo ba nakikita na kamukha ko sila? Napagtanto rin ni Liu Ruyan na mali ang kanyang tanong. Agad siyang humingi ng paumanhin. Nagulat lang ako kanina. Ang tagpong ito, agad na ginawang mas curious ang mga netizens sa livestream. Marami ang nagsasabi na gusto rin nilang makita ang mga litrato. Matapos akong pumayag, itinutok ni Liu Ruyan ang kamera sa litrato. Muling nagsimula ang baliw na pag-scroll sa livestream. Tiyak na nagmana sa nanay nila ang hitsura ng dalawang batang ito. Hindi niyo ba napapansin? Ang dalawang batang ito, may pagkakahawig ba siya kay pop icon Yana Cruz? Ang ina ng dalawang batang ito ay si Ye Kexin, hindi ba siya ang itinuturing na reyna ng musika? Imposible yan. Kahit bulag pa ang reyna. Hindi siya magpapakasal sa isang delivery driver. Nang makita ang mga komento sa livestream, bahagyang natigilan si Liu Ruyan. Agad niyang kinuha ang cellphone at tiningnang mabuti. Para siyang maliit na bersyon ni Ye Chenhao. Bigla siyang nagtanong ng nakangiti. Pwede bang pumunta sa bahay mo para makita ang mga anak mo? Gusto ring makita ng dalawang magkaibigan ang mini version ni Ye Chenhao. Nang marinig ko ito, tumango ako ng nakangiti. Ngayong hapon, 2:00, sunduin natin ang mga bata sa kindergarten. Sabay na natin silang sunduin. Agad na napasaya nito si Liu Ruyan. All niya kasi si Ye Chenhao. Masaya siyang makita ang maliit na bersyon ni Ye Chenhao. Tuwang-tuwa rin siya. Hindi nagtagal.
Huminto ang sasakyan sa isang lumang parking lot ng restaurant. Pagkababa niya ng sasakyan, labis na nagulat si Liruyan. Dahil ang restaurant na ito ay 100 taong gulang na. Kung kakain dito, baka katumbas na ito ng isang buwang sweldo ng ordinaryong tao. Agad na umiling si Liruyan. Masyadong mahal ang mga bilihin dito. Maghanap na lang tayo ng iba. Pagkakita ko, ikinaway ko ang aking kamay. Ayos lang, matagal na tayong hindi nagkikita, mga dating kaklase. Hindi mo na kailangang maging formal sa akin. At pagdating sa pera, hindi ko ito masyadong pinahahalagahan. Ang kumita ng pera ay napakadali lang para sa akin. Ngunit ang aking sagot ay nagpaakala sa mga netizen na nagpapanggap ako. Nakakatawa naman itong si Ichen. Hindi ba niya alam ang kanyang halaga? Dinala pa si Ruyan sa ganitong karangyang restaurant. Kahit hindi nakita ni Liruyan ang mga komento sa livestream. Alam niyang, tiyak na may mga netizen na pinagtatawanan ako. Gusto niya sanang sabihin sa akin na nabunyag na ang pagiging delivery driver ko. Huwag na akong magsinungaling. Ngunit natatakot din siyang mapahiya ako. Nang makita kong biglang natahimik si Liruyan, nakangiti kong sinabi, CJ, tuturuan ko kayo kung paano kumita ng pera ng mabilis. Pagkatapos kong sabihin yon, pinaikot-ikot ko ang kotse sa parking lot. Nang makita ko ang isang $1,000,000 na sports car na nagpa-park, biglang bumilis ang aking kotse. At agad kong ipinarada sa likod ng sports car. Sa puntong ito, nagtaka si Liruyan at ang mga netizen. Marami namang bakanting parking space. Bakit kailangan pang agawan ng iba ng parking space? Nang isipin ng mga netizen na manloloko ako ng insurance, nabigla sila sa aking ginawa. Galit na nagmumura ang may-ari ng sports car. Habang ako naman ay naglabas ng 800 yuan at iniabot sa may-ari. Tinatamad akong maghanap ng ibang parking space. Narito ang 800 yuan. Gamitin mo ito para maghanap ng ibang parking space. Magkaibigan na lang tayo. Ngunit sumimangot ang may-ari ng sports car. Direkta niyang kinuha ang kanyang wallet sa kanyang bulsa. Hindi man lang tumitingin. Humablot siya ng isang dakot na pera at ibinato sa akin. Pagkatapos ay nanlilisik na sinabi, hindi ko na kailangan ang parking space na yan. Hindi ka pa pinapanganak noong nagyayabang ako. At sa sandaling iyon, sa loob ng sports car, malambing na papuri ng babae sa front seat. Mahal. Ang macho mo kanina. Nang makita nilang mayabang na umalis ang may-ari ng sports car matapos maghagis ng pera. Nanlaki ang mga mata ng maraming netizens at napabulalas ng ENA. Hindi makapaniwala si Liruyan. Ngunit sa sandaling iyon, pinulot ko ang pera sa lupa. At nakangiting sinabi sa kanya, mayaman din pala yung lalaki. Mayroon na tayong pangtanghalian sa halagang 6,500. Bumakas ng bahagya ang mga labi ni Liruyan. Hindi niya talaga kayang gawin ang ganitong bagay. Sa mga sandaling iyon, nagulat ang lahat sa live stream. Grabe! Sa loob lamang ng ilang minuto, kumita ng mahigit 36,000. Ang dali palang kumita ng pera. Sinubukan ko kanina. Gumagana nga ang paraan na ito. Kumita ako ng 100,000. Ngayon nakahiga ako sa ospital. Binugbog ng may-ari ng sasakyan. Hindi nagtagal. Iwinasiwas ko ang pera. At pumasok kami ni Liruyan sa restaurant. Sinulyapan niya ang menu. Talagang hindi mura. Napabuntong hininga siya sa kanyang isipan. Sa kanyang pananaw. Ginawa ko lang iyon para magmukhang may kaya. Kaya ako pumili ng medyo mamahaling pagkain. Pero sa nakikita niyang kalmado kong itsura, para siyang naguluhan sandali. Pakiramdam niya para bang madalas akong pumunta rito. Sa puntong ito, umiling ako. At sinabi kay Liruyan, Liu, kaklase kanina pa ako gustong sabihin sa iyo ang isang bagay. Kahit hindi ako madalas manood ng live, sa tingin ko hindi maganda ang iyong live stream. Napaka-boring at walang kwenta. Nang marinig ito, natigilan si Liruyan. Bakit mo naman nasabi yan? Sa loob niya, medyo hindi siya sumasang-ayon. Isa kaya akong streamer na milyon-milyon ang followers. Umiling ako. At sinabi ang aking pananaw. Halos wala tayong interaction sa buong daan. Kahit na ordinaryong magkaklase lang tayo. Ito ay live stream. Kahit na estranghero. Kailangan magpanggap na magkakilala para makipag-usap. Nang marinig ito, bahagyang hindi komportable ang ekspresyon ni Liruyan. Siyempre alam niya ang mga yon. Ngunit ang problema ay, hindi niya yon kayang itanong. Gayunpaman, mas malaki ang reaksyon ng mga netizen sa live stream. Isang delivery boy na nagpapanggap na mayaman. Paano makikipag-ugnayan si Ruyan sa amin? Ang hindi namin pagpansin kay Liruyan ay pagpapakita ng respeto sa iyo. Kung ako yon, sasabihin ko yon sa harap mismo niya. Ikaw na delivery boy, nagpapanggap ka pa. Gusto mo pang turuan ako kung paano mag-livestream. Napansin ni Liruyan ang mga komento sa livestream. Bahagya siyang natigilan. Hindi niya maiwasang sumulyap sa akin ng palihim. Ibulgar mo siya. Huwag.
Kung sasabihin ko sa kanya ang totoo, tiyak na mapapahiya siya. Ngunit kung hindi ko sasabihin, ang kanyang mga ginagawa ay pagtatawanan lamang ng mga netizen. Habang nag-aalangan si Lee Rain kung sasabihin niya ito o hindi, isang pribadong mensahe ang lumabas. Ito ay mula sa kanyang matalik na kaibigan at kasosyong si Zhou Shuya. Liuyan, alam ko ang gusto mong gawin. Huwag mo munang sabihin sa kanya ang totoo. Ito ang pinakamainit na oras ng live stream. Pagkatapos ng live stream, maaari natin siyang imbitahan na sumali sa ating studio. Garantisadong magiging milyonaryong influencer siya. Tiyak na mas mataas ang kikitain niya kaysa sa pagde-deliver. Sa pananaw ni Zhou Shuya, talentado rin si Chen. Hindi na natin pag-usapan ang pagyayabang niya. Sabihin na lang natin ang paraan niya ng pagyaman sa pamamagitan ng pagkuha ng parking space. Hindi basta-basta naiisip ng ordinaryong tao ang ganitong paraan. Nang makita niya ang pribadong mensaheng ito, tila nabunutan ng tinik si Liu Ruyan. Umiti ako at umiling. Hindi ba't kinukutya na naman ako ng mga netizen dahil nagpapanggap akong mayaman? Agad na nanlaki ang mga mata ni Liu Ruyan. Paano mo nalaman? Pagkatapos ay ngumiti ako at sinabi. Paano ko nalaman? Noong una tayong nagkita, sinabi na ng mga netizen na ang kotse ko ay inuupahan lang. Sa totoo lang, hindi mo kailangang pansinin ang mga sinasabi ng mga tao sa internet. Ang kailangan mo lang malaman ay ang mga taong hindi masaya sa buhay nila sa totoong mundo ay naglalabas ng kanilang tunay na kulay sa internet. Walang pakundangang ipinapahayag ang kanilang mga sinasabing opinyon. Ito ay dahil lamang sa inggit. Tinatawanan ng iba sa kanilang kawalan, kinaiinggitan ang kanilang tagumpay. Ito ang likas na ugali ng tao. Bilang isang host, dapat mas maging bukas ka sa mga bagay-bagay. Nang marinig ito, biglang natigilan si Liu Ruyan. Ngunit sa sandaling iyon sa livestream, nagtawanan ang karamihan sa mga netizens. Nakakatawa. Sino ba sa tingin niya siya? Eksperto ba o propesor? Kung makapangaral, isang delivery rider, paano namin siya kainggitan? Pinakaayaw ko yung mga walang pera pero nagmamayabang. Kung hindi ko alam ang totoo, akalain ko na isa siyang matagumpay na tao. Ngunit hindi ko alam na ang mga sinabi ko kanina ay nagdulot ng sama ng loob sa maraming netizens. Tumingin ako kay Liu Ruyan at mumiti. Magkita tayong mga dating kaklase. Huwag na nating pansinin ang sinasabi ng iba. Mag-relax ka lang at itanong mo ang gusto mong itanong. Huwag kang mag-alala ng sobra. Hanggang sa puntong ito, bigla itong napagtanto ni Liu Ruyan na mula pa sa simula, parang siya ang nagsimula ng usapan. Kalaunan ay siya pa mismo ang gumawa ng paraan para turuan ng mga netizens kung paano yumaman ng mabilis. Nang maisip niya ito, nakaramdam siya ng matinding hiya. Huminga siya ng malalim at inalis ang magulong iniisip. Seryoso niyang tanong, si Chen, naaalala ko noong senior high school madalas kang absent. At hindi ka ba sumali sa National College Entrance Exam noon? Tumango ako habang nakangiti. Noong senior high school ako, kinuha ng gobyerno ang ilang lupa namin at binayaran kami ng ilang daang milyon. Pagkarinig sa mga salitang ito, sumabog ang livestream. Nakakatawa. Tanging ang mga hindi nakatapos ng high school ang magsasabi ng ganitong bagay. Maaari bang sukatin ang kaalaman sa pamamagitan ng pera? Ang pera ay mauubos balang araw. Ngunit ang kaalaman ay parang bukal na walang tigil sa pag-agos. Sang-ayon ako. Talagang hindi pwedeng walang pinag-aralan. Ngayon, ang tanong, kung papipiliin ka sa 100 milyon at liham ng pagtanggap sa Tsinghua o Peking University, alin ang pipiliin nyo? Hindi pinansin ni Liu Ruyan ang mga komento sa livestream. Sa halip, nagtatakang tumingin siya sa akin. Kaya dahil mayroon kang 100 milyong bayad pinsala, pinili mong mag-leave sa pag-aaral. Kaswal kong sinabi, ang layunin ng pag-aaral sa universidad ay para makakuha ng mas maraming kaalaman. At para sa akin, wala na akong matutunan sa universidad. Sa mga sandaling iyon, isa lang ang nasa isip ni Liu Ruyan. Sinabi mo na pwede akong magtanong kahit ano. Pero hindi ka naman pwedeng sumagot ng walang limitasyon. Tulad ng inaasahan. Sasabog na naman ang livestream. Kasabay nito, kinunan na ako ng mga netizen at ginawang meme. Nilagyan pa nila ng caption. Walang nang matutunan sa universidad. Ang kumita ng pera ay madali lang. Hindi ganoon kalaki ang bayad pinsala sa pagpapaalis sa bahay namin. Ilang daang milyon lang. Hindi ko akalain. Ang aking mga meme, tila itinutulak ng isang pares ng di nakikitang mga kamay. Mabilis na kumalat sa internet. Sa sandaling ito, si Liu Ruyan ay tumitingin sa akin na may komplikadong ekspresyon. Bahagya siyang nagsisisi, dahil hindi niya agad sinabi sa akin ang tungkol sa pagtatago ng kanyang pagkatao. Kaya naman, mas lalo akong nagiging sabik magpanggap ngayon. Kahit na napakasarap ng pagkain sa restorang ito, wala siyang ganang tikman ito ngayon. Huminga siya ng malalim.
At tumingin sa akin. Classmate Chen, sabi mo kinamkam na ang lupa ninyo. At ang kompensasyon ay daan-daang milyon? Pero sa pagkakaalam ko, maliban sa ilang lungsod, karamihan sa mga rural na lugar, hindi gaanong kalaki ang kompensasyon sa pagkuha ng lupa, hindi ba? Nang marinig ito, biglang nagalak ang mga netizen sa livestream. Ang galing ng tanong mo, Ruyan, diretsahan. Tingnan natin kung paano siya magpapanggap ngayon. Ngunit hindi ako natinag. Akala ko kung ano na. Kahit nakaramihan sa bayad pinsala sa pagkuha ng lupa sa probinsya ay hindi gaanong kalaki. Pero medyo espesyal ang lupa namin. Kaya medyo malaki ang bayad pinsala. Nang marinig ito, hindi na naman natuwa ang mga netizen sa livestream. Huwag kang maniwala sa kanya, Ruyan. Kung mayroon siyang bilyon-bilyong bayad pinsala. Kakain ako ng Oreo sa livestream. Kahit gaano pa ka-espesyal ang lupa. Basta't nasa probinsya. Ang bayad pinsala, huwag mo nang sabihing bilyon. Kahit milyon man lang, wala. Hindi pinansin ni Ruyan ang mga komento sa livestream. Nadismaya lang siya sa sinabi ko. Sa isip niya, isa akong matapat at responsableng tao. Hindi ko akalain na paglabas sa lipunan. Ang mga simpleng tao ay nagiging komplikado at pabago-bago. Agad siyang nagmukhang seryoso. At sinermunan ako ng mahabang litanya. Hindi ko rin maipaliwanag ng husto sa ngayon. Kaya't iniba ko ang usapan. At kinausap siya tungkol sa nakaraan. Nagbibirong sinabi, mahilig ka pa ring magsermon, Liu Dabanhua. Pagkatapos ay nagtanong ako, alam mo ba kung bakit ako pumayag na makipagkita? Bakit? Walang kamalay-malay na tanong ni Liu Ruyan. Sa totoo lang, tungkol sa tanong na ito, wala siyang nakikitang kakaiba. Dahil basta't makikipagkita sa mga lalaking kaklase. Ang tagumpay ay higit sa 70%. Hindi rin niya alam kung bakit. Nang makita ang nagtataka niyang mukha, mahina akong ngumiti. Noong high school, medyo mahiyain ako. At hindi rin magaling magsalita. Kaya't walang kusang kumakausap sa akin. Pero ikaw lang ang madalas magtanong tungkol sa grado ko at humihikayat sa akin na mag-aral ng mabuti. Siguro para sa'yo, ito ay isang maliit na bagay na hindi gaanong mahalaga. Pero para sa akin, pinaparamdam ito sa akin na hindi ako gaanong napapabayaan. Nang marinig ito, namula ang pisngi ni Ruyan habang nakatingin sa akin. Sa tingin ko, siguradong marami pang nakakaalala sa'yo. Hindi siya namula dahil sa sinabi ko, kundi dahil ang dahilan kung bakit siya nagkaganoon ay dahil sa ranggo ng kanilang year level. Pero hindi niya pwedeng sabihin yon. Kasabay nito, sa isang set ng pelikula, maraming staff ng produksyon ang nanonood sa isang napakagandang babae na nakasuot ng sinaunang kasuotan. Ang babaeng iyon na nakasuot ng sinaunang kasuotan ay may maayos na kilay at matangos na ilong. Napakaganda at kakaiba. Sa bawat galaw, ipinapakita niya ang gaan ng kanyang kilos. At ang babaeng iyon na nakasuot ng sinaunang kasuotan ay walang iba kundi si Ye Kexin na kilala bilang pambansang diyosa. Marahil ang mga taong hindi kilala si Ye Kexin ay iniisip na siya ay mayabang at malamig. Ngunit ang mga nakakakilala sa kanya ay alam na siya ay napakabait. Marami ang nagtataka kung sino ang mapapangasawa ang babaeng tulad niya. Sa loob man o labas ng industriya, ang asawa ni Ye Kexin ay nananatiling isang misteryo. Ngunit alam ng lahat na hindi ordinaryo ang kanyang asawa. May isang presidente ng isang entertainment company na gustong magpaka-accommodating si Ye Kexin. Nagbanta pa na ipasasara siya kung hindi siya magbibigay ng sapat na serbisyo. Gusto nilang magpaka-accommodating si Ye Kexin. Nagbanta pa na ipasasara siya kung hindi siya magbibigay ng sapat na serbisyo. Ngunit sino ang mag-aakala na ang entertainment company ay nabankrupt sa loob lamang ng ilang araw? Hindi ito nakapagtataka sa mga tao sa industriya. Dahil alam na ang entertainment company na yon ay isa sa mga nangungunang 3 malalaking kumpanya sa bansa. Ito rin ang nagpamulat sa maraming tao sa nakakatakot na kapangyarihan sa likod ni Ye Kexin. Sa sandaling iyon, nakaupo siya sa isang upuan at nagbabasa ng script. Biglang, isang mahinang boses ang umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Nakakatawa talaga itong si Yi Chen. Isang taong hindi nakatapos ng high school ay nagsasabi na walang naituro sa kanya ang kolehiyo. Inakala ni Ye Kexin na nagkamali siya ng rinig. Kaya hindi niya ito pinansin. Ngunit muling dumating ang mahinang usapan. Sa totoo lang, naiintindihan ko naman kung bakit umupa si Yi Chen ng mamahaling kotse para makipagkita sa dating sikat na babae sa school. Kaya tumayo siya at lumapit sa 2 babae at nagtanong. Kanina ko pa kayo naririnig na nag-uusap ng masaya. Hindi ko alam kung ano ang pinag-uusapan nyo. Pwede nyo ba akong sabihan? Diyosa Ye, nanonood lang po kami ng livestream. Isang sikat na female influencer. Nagla-livestream siya ng pakikipagkita sa mga dating kaklase niya noong high school. At ang male classmate niya ngayong episode ay nakakatuwa. Habang nakikinig sa sinasabi ng 2 babae, kinuha ni Ye Kexin ang cellphone at tiningnan ang livestream.
Nakita niya ang isang lalaking may ordinaryong itsura. Kumakain kasama ang isang babaeng napakaganda. Nagkukwentuhan pa at nagtatawanan. Nang makita ito, bahagyang sumingkit ang magagandang mata ni Ye Kexin. Bumuo ang kanyang pulang labi ng isang magandang kurba. Ang tagpong ito ay nagpatulala sa dalawang babae. Napakaganda talaga. Matapos ibalik ni Ye Kexin ang cellphone sa babae. Nagpasalamat siya ng nakangiti. Salamat. Pagkatapos ay tumango siya ng bahagya at umalis. Pagbalik niya sa kanyang upuan, agad niyang kinuha ang kanyang cellphone at binuksan ang live stream kanina. Sa sandaling ito, ang seksyon ng talakayan ay binabaha ng mga komento. Sinasabi nilang si Ruyan ang white moonlight ng lalaking may ordinaryong hitsura. Tinitingnan ni Ye Kexin ang mga komento ng mga netizen. Muling sumilay ang ngiti sa kanyang pulang labi. Nanonood siya ng live stream ng may interes. Ngunit nang makita niya sa seksyon ng komento na nagpapanggap na mayaman ang lalaki, ramdam ng katabing assistant na tila lumalamig ang hangin sa paligid. Sa kabilang banda, isang boses ng lalaki ang pumutol sa usapan namin ni Liu Ruyan. Si Lin Chenyu, kaklase sa high school. Umupo siya na nagpapakita ng kababaang loob. Ngunit ang kanyang tingin sa akin ay halatang may bahid ng panunuya. Ang kanyang paglitaw ay nagpasilaw sa mga babaeng netizen sa livestream. Agad na tumayo si Liu Ruyan para magpakilala. Ngunit nagsalita ako. Kilala ko siya. Nagkita na kami ilang araw pa lang ang nakalipas. Pagkatapos ay inanyayahan ko siyang kumain kasama namin. Sa sandaling ito, umalinggaw sa hall ang isang magandang tugtog ng piano. Hindi nagtagal, dahan-dahang nawala ang tugtog ng piano. Saglit na natahimik ang hall. Sinundan ito ng mga palakpakan. Nakatingin si Lin Tianyu kay Liu Ruyan ng nakangiti. Hindi ganoon kagaling tumugtog ang pianist kanina. Gusto mo bang tumugtog ako? Ako ang disipulo ni Emma Liigo. Nanlaki ang mga mata ni Liu Ruyan. Dapat malaman, si Liigo ay isang kilalang pianista sa bansa. Ngumiti ng may kumpiyansa si Lin Tianyu. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa piano sa gitna ng hall. Sinasamantala ang atensyon ng mga nakapaligid sa kanya. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay. Pagkatapos ay maliksi niyang pinindot ang mga keys ng piano. Tila isang marangal na prinsipe. Agad na naakit ang atensyon ng lahat ng kababaihan sa bulwagan. Di nagtagal, natapos ang isang piyesa ng piano. Agad na umalingaw-ngaw ang palakpakan sa paligid. Huwag kang magpabudol sa kalmadong anyo ni Lin Tianyu. Sa kaibuturan ng kanyang puso, labis siyang nagmamalaki. Ruyan, ano sa tingin mo sa pagtugtog ko? Napakaganda. Hindi nag-aral ng piano ng formal si Liu Ruyan. Sa tingin niya lang ay maganda ito. Matapos makuha ang pagpapatibay ng E-class flower. Muli niyang ibinaling sa akin ang kanyang mapang-uyam na tingin. Ano sa tingin mo, kaklase kong Ichen? Ayos lang ang pagtugtog. Pero kumpara sa pianistang tumugtog kanina, malayo pa ang agwat. Halos hindi napigilan ni Lin Tianyu ang matawa sa sinabi ko. Gusto niyang ituro ang daliri sa mukha ko at sabihin, ikaw na isang delivery rider. Alam mo ba ang tungkol sa pagtugtog ng piano? Sa loob ng live stream, may ilan ding mga netizen na naniniwala na hindi gaanong magaling tumugtog si Lin Tianyu. Sa pagkakataong ito, nagsalita si Lin Tianyu sa isang sarkastikong tono. Kung gayon, bakit hindi na lang tumugtog si kaklase kong Ichen? Para matuto akong mabuti. Tumango ako. At dahan-dahang naglakad patungo sa gitna ng bulwagan. Pagkatapos ay dahan-dahang umalingaw-ngaw ang isang magandang tunog ng piano. Ito ang piyesa ng piano na tinugtog ni Lin Tianyu kanina. At biglang sumabog ang live stream. Grabe! Marunong nga talagang tumugtog ng piano itong si Ichen. Sa pagkakataong ito, naipanalo talaga ni Ichen. Parehong piyesa naman. Bakit parang mas maganda ang pagtugtog ni Ichen kaysa kay Lin? Sa totoo lang, hindi lang mga netizen ang nakaramdam nito. Maging si Liu Ruyan ay labis na nagulat. At ang ekspresyon sa mukha ni Lin Tianyu ay lalong sumama. Kasabay nito, sa isang silid-aralan sa konserbatoryo ng musika ng Kyoto, Dragon Country, napapalibutan ng mga magagandang nota. Nagsama-sama ang lahat ng estudyante upang manood ng livestream. Sa tingin nyo ba? Mas magaling pa itong tumugtog si Ichen kaysa kay Guro Liu natin. Bulong-bulungan ng mga estudyante. Ngunit hindi nila alam na may isang lalaking nasa katanghaliang gulang na dahan-dahang lumapit. Bahagyang umubo ang lalaking nasa katanghaliang gulang. At sinabi sa isang seryosong tono, hindi nyo ba alam na may klase? Tumutugtog pa rin ang piyesa ng piano ni Mozart. Teacher, hindi ito pinapatugtog. May tumutugtog. Natigilan ang teacher. Agad niyang kinuha ang kanyang cellphone at tumingin. Baka sa kanyang mga mata ang pagkabigla. Nang makita ang kanyang ekspresyon, nagtanong ang kaklase. Teacher, mas magaling ka bang tumugtog ng piano kaysa sa taong nasa livestream? Hindi ako kasing galing niya. Natigilan ang lahat ng estudyante. Dahil alam nila na ang galing ni Teacher Liu sa piano.
ay isa sa pinakamagagaling sa buong kolehiyo. Tahimik na pinakikinggan ng teacher ang musika, habang lihim na namamangha sa kanyang puso. At ang taong nasa livestream ay parang si Mozart mismo ang tumutugtog. At si Mozart ay kinikilalang pinakamagaling na pianista sa buong mundo. Walang nakakaalam ng kanyang pagkatao. Nakita ng teacher sa livestream ang mga komentong nagmamaliit kay Chen at nagsasabing hindi siya magaling tumugtog. Agad niyang inagaw ang cellphone ng kaklase. At sumagot, "Ako ay guro sa Kyoto Academy of Music. Ito ang aking sertipiko ng trabaho. Ito ang aking sertipiko ng piano grade. Ito ang aking sertipiko ng trabaho. Ito ang aking sertipiko ng piano grade." Nakasisiguro ako na napakahusay ni Chen sa piano. Mas magaling pa sa akin. Pagkalabas ng komentong ito, ang buong livestream ay napuno ng mga komento ng pagkamangha. Dahil alam nila ang katayuan ng Kyoto Academy of Music sa Longgo. Napakataas nito. Lalo na ang mga nagtuturo sa Kyoto Academy of Music. Napansin ni Lin Chenyu na nakatulala si Liu Ruyan habang nakatingin sa cellphone. Kaya nagtanong siya, "Anong nangyari? Posible kayang pek yung teacher?" "Ruyan, alam mo naman. Napakaraming peking bagay sa internet ngayon. Kahit anong litrato ay kayang pekin." At ang sinabi ni Lin Chenyu ay nagdulot ng pagsang-ayon sa mga basher sa livestream. Tama ang sinabi ni Lin. Sino ba ang nakakaalam kung totoo ba yung teacher na yun sa Kyoto Academy of Music? Kung totoo ba o hindi? Ngayon, lahat na ay kayang ips. Siguro pek rin yung mga yi ng teacher sa Music Academy. Ngunit hindi nila inaasahan na. Nang makita ni Teacher Liu na may nagsasabing ang kanyang yi ay na Photoshop, agad siyang nakipag-ugnayan sa publicity department sa loob ng kolehiyo. Hayaan silang magpaliwanag sa pamamagitan ng sulat. Nang malaman at makita ang pahayag ng Kyoto Conservatory of Music, labis na nasasabik si Liu Ruyan sa kanyang puso. "Lin, tignan mo." Naglabas ng opisyal na post ang Kyoto Conservatory of Music. Ang guro Liu na ito ay talagang guro mula sa Kyoto Conservatory of Music. Hindi ko akalain na ganito kagaling si kamag-aral na Chen. Pati ang mga guro ng akademya ay pinupuri siya. Ngunit sa sandaling ito, nakita sa kanyang mga mata ang bahid ng sama ng loob at inggit. Dapat sana ay siya ang nagtatamasa ng paghanga ng isang magandang dilag. Ngunit ginulo ito ng walang kwentang Chen na ito. Ngunit sa sandaling ito, ang dating masayang musika ng piano, biglang naging masigla at mabilis. Ang masiglang nota ay umalingaw-ngaw sa bulwagan. Katulad ng mga alon sa isang bagyo. Na tila ang puso ng isang tao ay sumasabay sa musika. Paminsan-minsan ay punong-puno ng sigla. Paminsan-minsan ay kinakabahan. Nang dilalas ang lahat, tahimik na tinatamasa ang musikang ito. Hindi nagtagal matapos kong tugtugin ang Moonlight Sonata na ito. Dahan-dahan akong tumayo. Ang buong bulwagan ay napakatahimik. Ang lahat ay nagtayuan at pumalakpak. Umalingaw-ngaw ang palakpakan sa buong bulwagan. Mas mainit pa kaysa noong tumugtog si Lin Tianyu kanina. Sa sandaling ito, para akong isang general na nagbabalik tagumpay. "Chen, hindi ko akalain na may tinatago ka pala. Nagkunwari ka pang hindi mo alam tumugtog ng piano. Hindi dapat ganoon." Napakamagiliw ng ngiti ni Lin Tianyu. Ngunit sa bawat salita niya ay tila nagpapahiwatig na may masama akong balak. Marunong naman palang tumugtog ng piano, nagkunwari pang hindi. Dahan-dahan akong umiling at sinabi. "Sabi ko nga, kaunti lang ang alam ko." Natahimik si Lin Tianyu. "Kaunti lang ang tawag mo dyan. Kung gayon, ano ang tawag sa kanya? Pero naisip ko na hindi ka nga pala nakatapos ng high school. Anong silbi ng pagiging magaling sa piano? Isa ka pa ring delivery boy." "Chen, kanino ka natuto tumugtog ng piano?" "Natuto lang ako sa sarili ko sa mga bakanteng oras." Nakangiti kong sinabi. Pagkarinig nito, hindi na naman mapakali ang mga nasa livestream. Siguro, ito na ang realidad. Ang pagtugtog ng piano ay isang libangan. Ang pagde-deliver ng pagkain ay buhay. Pero napatunayan na, ang langit, kapag walang suporta sa pinansyal. Nang makita ang mga komento sa livestream, biglang nagbago ang ekspresyon ni Li Ruyan. Hindi na siya nag-iisa ngayon. Kailangan niyang buhayin ang kanyang pamilya. Kailangan niyang magsikap para sa pamilya. Saan pa siya kukuha ng maraming oras para ipagpatuloy ang kanyang interes? Kaklasikong Yehagen. Kung mayroon kang anumang problema, maaari mong sabihin sa amin. Tutal, lahat naman tayo ay magkakaklase. Kung makakatulong kami, tutulungan ka namin. Kahit na ito ay nasa livestream. Huwag kang magpakatatag dahil lang sa hiya. Napabuntong hininga si Gentini. Para bang nahihiya akong magsalita dahil nasa livestream ako. Gusto rin akong tulungan ni Li Ruyan. Pero hindi niya piniling magsalita sa livestream. Sa halip, balak niyang pagkatapos ng livestream. Tanungin ako kung kailangan ko ng tulong. Pero hindi inaasahan na naunahan pa siya ni Gentini. Pero hindi na niya masyadong inisip.
Inakala niyang mabuti lang ang intensyon ni Lin Tianyu. Kinuha ni Lin Tianyu ang isang business card mula sa bulsa ng kanyang dibdib. Iniabot sa akin. Kinuha ko ang business card at tinignan. Kinuha ni Lin Tianyu ang isang business card mula sa bulsa ng kanyang dibdib. Iniabot sa akin. Kinuha ko ang business card at tinignan. Siya pala si Lin Tianyu, ang presidente ng isang real estate. Nang makita ito, mapagkumbabang umiti si Lin Tianyu at sinabing wala to. Isang maliit na kumpanya lang ito. Pero abala ang kumpanya sa pag-a-apply para maging public company. Pag nangyari yon, maaaring tumaas ng ilang beses ang halaga nito. Natural lang na marinig ko ang kanyang pagyayabang. Pero wala akong pakialam. Tumango lang ako ng bahagya. Sa aking naging reaksyon, kumulot ang noo ni Lin Tianyu. Labis siyang nainis sa loob. Pero hindi niya pwedeng ipakita sa oras na to. Sa mga sumunod na kainan, karamihan ng oras, ay nakatuon ang usapan ni Lin Tianyu at Liu Ruyan. Nang makita akong tahimik na kumakain, nakaramdam ng kaunting pagkakasala si Liu Ruyan. Pupunta lang ako sa banyo. Nang tingin ni Liu Ruyan ay sapat na. Tumayo siya. Magbabayad na ako. Bakit kailangan pang magdahilan ng banyo? Bigla akong natawa kahit tahimik ako kanina. Natigilan si Liu Ruyan. Bigla siyang hindi mapakali. Hindi niya inaasahan na mahuhulaan ko ang kanyang iniisip. Huwag mo na akong pahirapan, Lin. Ang patakaran namin sa livestream ay, ang lahat ng gastos sa livestream ay sagot ng aming kumpanya. Maaari ko itong i-reimburse pagbalik ko. Nag-isip ako. Kaya hindi na ako tumanggi. May bahid ng paghamak sa mga mata ni Lin Tianyu. Sa tingin niya, ang bilis kong sumang-ayon, ay dahil hindi ko kayang bayaran ang pagkain. Nang makita ito ng mga manonood sa livestream, nilait din nila ako. Nakakatawa, nagdala lang ng pera para sa 3 ulam at 1 sabaw. Bigla na lang dumating. Umorder pa sila ng ilang ulam. Kulang ang pera, no? Di ba't may bilyon-bilyong kompensasyon? Bakit hindi makabayad ng isang kainan? Kailangan pang babae ang magbayad. Kung gaano ako kabilis sumang-ayon, gayaon din ang pagtutol ni Lin Tianyu na si Liu Ruyan ang magbayad. Sinabi pa niya na ang pagbabayad dapat ay gawaing panlalaki. Dahil dito, maraming babaeng netizen ang humanga sa kanya. Samantalang ang mga lalaking netizen ay hindi nagustuhan ang ginawa ni Lin Tianyu. Sa tingin nila ay isa siyang lobo na nakabalakayong tao. May masamang intensyon. Biglang nagkaroon ng alitan sa pagitan ng mga lalaki at babae sa livestream. Ganito na lang kaya? Para walang magtalo. Nakangiti kong iminungkahi. Sa sandaling iyon, inis na inis si Liu Ruyan kay Lin Tianyu. Dapat ako ang kakausapin dito. Sumali ka na nga lang. Ikaw pa ang nagmamay-ari. Sa sandaling iyon, bigla kong tinawag si Liu Ruyan. Kumuha siya ng isang kupon mula sa kanyang pitaka at iniabot ito sa kanya. Ngunit nang tanggapin ni Liu Ruyan ang kupon at tingnan ito, hindi niya maiwasang magulat. Isa 0% na diskwentong kupon. Sa sandaling ito, ang lahat ng mga netizen sa live broadcast room ay nagulat. Grabe, napakabuti naman nito. Kahit na sa pinakamurang presyo, hindi pa rin ito ganito kababa. Sa totoo lang, hindi ba nalulugi ang tindahan na ito sa pag-issue ng isa 0% na diskwentong kupon? Sa tingin ko, ito ay may kinalaman sa kanyang pagkatao. Huwag kalimutan na siya ay isang delivery boy. Kilala rin niya ang mga empleyado ng restaurant na ito. Kaya hindi nakapagtataka na mayroon siyang panloob na diskwento. Nang makita ang komentong ito, biglang napagtanto ni Liu Ruyan. Matapos magbayad, biglang may nangyari kay Yi Chen at umalis siya. Ito ay ikinadismaya ni Liu Ruyan. Gusto niya talagang makita ang 2 anak ni Yi Chen. Sa hapon, bumalik si Liu Ruyan sa studio. Ngunit bago pa man siya makapagpahinga, pinalibutan siya ng mga kasamahan para magdiwang. Dahil ang live broadcast ay umabot sa 1 milyong online viewers. Ang lahat ng ito ay dahil kay Yi Chen. Humiga si Liu Ruyan sa sofa at tumingin kay Zhou Shuya at sinabi. Dahil biglang umalis si Yi Chen, hindi niya nagawang tanungin si Yi Chen tungkol sa pagsali sa studio. Pagkatapos ay pinayuhan siya ni Zhou Shuya na tumawag at magtanong. Ngunit ang nakapagtataka ay, ang kanyang numero ng telepono ay nagpapakita na ito ay wala sa serbisyo. Nakakapag-isip ito ng maraming bagay. Dahil sa katangian ng China bilang isang bansa na kilala sa malawakang pagtatayo ng infrastruktura, walang lugar kung saan walang signal. Ngayon ay kailangan na lang nilang maghintay. Kinabukasan, muling binuksan ni Liu Ruyan ang live broadcast. Sa ilalim ng matinding pagtatalo ng mga netizen. Sa huli ay nagpasya silang makipagkita sa isang pandak at matabang babaeng kaklase. Sa pagkakataong ito, nalaman nila agad ang tungkol sa kanya. Kaya't napagkasunduan nila ang lugar ng pagkikita. Habang hinihintay ni Liu Ruyan ang kanyang kaklase sa high school, nakikipag-chat siya sa mga tagahanga sa live broadcast room. Ngunit sa sandaling ito, isang malambing na boses ang narinig. Sinundan ng kamera ni Liu Ruyan ang direksyon ng boses.
At kinunan ito. Agad na nakita ng mga netizen ang taong dumating. Agad na binahan ng mga komento ang seksyon ng mga komento. Dahil ang lumabas sa screen ay isang napakagandang babae. Inayos ni Liunan ang kanyang kulot na buhok gamit ang kanyang kamay. Agad itong nagbigay ng isang nakakaakit at mapangakit na visual na epekto. Hindi talaga nakilala ni Liu Ruyan. Dapat mong malaman na kahit anong pinagdaanan ng mga kaklase sa high school, kaunti man o marami, mayroon pa ring natitirang bakas ng kanilang pagiging estudyante. Ngunit ang itsura ng babaeng kaklase sa harap niya ay halos bumaliktad. Ang paglabas ni Liunan ay agad na nagpataas ng epekto ng livestream. Ngunit pakiramdam ni Liu Ruyan na ang mukha ng kausap ay parang hindi totoo. Lalo na ang kanyang mukha kapag tumatawa ay medyo matigas. Ang kasunod na pag-uusap ni Liu Ruyan at Liunan ay nagpabatid sa mga manonood na siya ay single pa rin. Gumagamit din siya ng mga maikling video upang itala ang magagandang sandali sa buhay. Ang kanyang account na mayroon lamang mahigit 1,000,000 tagasunod ay biglang tumaas pagkatapos malantad sa livestream. Umabot ito sa mahigit 200,000 tagasunod sa maikling panahon. Dahil sa kahilingan ng maraming netizens, hinukay ni Liu Ruyan ang kasalukuyang buhay at trabaho ni Liunan upang masiyahan ang kuryosidad ng maraming netizens. Ngunit ang hindi inaasahan, pagkatapos ng livestream na ito, ang popularidad ni Liu Ruyan sa pag-imbitang makipagkita sa kanyang mga kaklase sa high school ay bumaba ng husto. Si Zhou Shuya ay bahagyang nag-isip at sumimangot. Gaya ng inaasahan niya, ang kaklase ni Liu Ruyan sa high school na si Liunan ay nag-livestream din. Ngunit ang kanyang iniimbitahan ay mga kaklase sa elementarya. At nakasulat sa livestream na milyon-milyong tagasunod na influencer. Ang kaklase ni Liu Ruyan sa high school. Si Liunan ay halatang nagpapapansin. Hindi nakapagtataka na ang popularidad ng kanilang livestream ay unti-unting bumababa. Ang mas nakakainis pa ay, dahil sa pagpapapansin, si Liunan ay mayroon ng 2 milyong tagasunod. Malapit nang mahulaan ni Zhou Shuya na darating ang araw na ito. Ngunit hindi niya inaasahan na ang mismong kaklase ni Liu Ruyan ang sisibat sa kanya mula sa likod. Ngunit pagkatapos malaman ni Liu Ruyan, wala siyang masyadong reaksyon. Tutal, siya lang naman ang unang nakatikim ng alimasag. Darating at darating din ang mga gagaya. Ngunit ang nakakagulat, si Lin Chenyu, Liunan, at Yi Chen ay hindi lamang mga kaklase sa high school, kundi pati na rin sa elementarya. At sa sandaling ito, ang iniimbitahan ni Liunan ay si Lin Chenyu na may ari-arian na bilyon-bilyon. Kumikindat-kindat siya habang bigla niya akong binanggit. Sabi niya, ang bahay namin ay giniba at nakatanggap ng bilyon-bilyong kompensasyon. Kumikindat-kindat siya habang bigla niya akong binanggit. Sabi niya, ang bahay namin ay giniba at nakatanggap ng bilyon-bilyong kompensasyon. Labis siyang naiinggit. Ngunit si Lin Chenyu ay nagpakita ng isang mapanuyang ekspresyon. Direkta nang ibinulgar sa livestream. Ang miserabling itsura ko noon nang makita niya akong nagde-deliver. Nakakapangilabot talaga. Nang mapunta na doon ang usapan ng dalawa, nag-suggest din ang mga manonood sa livestream kay Liu Ruyan na ako naman ang i-meet sa susunod na episode. Biglang tumaas ang kasikatan ng livestream ni Liu Ruyan. Sa totoo lang, bago pa mag-livestream, nagkita na si Lin Chenyu at Liu Ruyan. At ang pagbanggit sa akin ay sadya nilang ginawa para ibunyag ang katotohanan na nagpapanggap akong mayaman. Dahil sa kasikatan, tinawagan ni Liu Ruyan ang numero ko. Ngunit lumabas na hindi ako maaaring tawagan. Sa kabilang banda, nakahina naman ng maluwag si Zhou Shuya nang hindi makontak ni Liu Ruyan. Nakahina rin siya ng maluwag. Natatakot kasi siya na baka totohanin ni Liu Ruyan na makipagkita sa akin. Dapat niyang malaman na ako ngayon ay napakasikat sa short video. Lalo na ang mga meme ko. Sa ngayon, ay nakatayo sa balikat ng higante na si Jenny. Kinoronahan din ako ng mga netizens bilang pinakamagaling magpanggap sa lahat ng panahon. Ngunit sa sumunod na segundo, naisip ni Zhou Shuya ang mahalagang punto. Sinimulan niyang udyukan si Liu Ruyan. Dahil noong nakaraang beses, may biglaang nangyari kay Yi Chen. Kaya umalis siya sa kalagitnaan ng livestream. Kaya pinakiusapan niya si Liu Ruyan na makipagkita ulit sa akin. Ngunit ayaw ni Liu Ruyan na makita akong kinukutya ng mga netizens. Ngunit mapang-akit na sinabi ni Zhou Shuya na makakabuti rin ito sa akin. Basta pumayag lang daw akong kumuha ng kahit anong advertisement dahil sa kasikatan. Mayroon na agad akong halos 10,000. Mas maganda pa ito kaysa sa pagde-deliver. Nag-alangan si Liu Ruyan. Sa huli pumayag din siya. Sa sandaling ito, ilang beses tinawagan ni Liu Ruyan ang numero. Sa wakas ay nakonekta rin. Muling nakarinig ng isang napakaakit-akit na boses. Pagod na pinutol ito. Hindi bibili ng sasakyan. Hindi bibili ng bahay. Hindi bibili ng insurance. Hindi mangungutang. Hindi magi-invest. Salamat. Pagkatapos ay agad na ibinaba ang telepono. Hindi lang si Liu Ruyan ang naguluhan.
Maging ang mga netizens sa livestream ay nagtataka rin. Ngunit mabilis na nakapag-isip ang ilang netizens. Baka iniisip na naman ng host na isa akong abalang tawag. Sa sandaling iyon, natauhan din si Liunan. Muling tinawagan ang numero ko. Natatakot si Liunan na ibababa ko na naman ang telepono. Kaya nagmadali siyang magpaliwanag na kaklase ko siya noong junior high school. Kamakailan lang ay naglunsad din siya ng isang live stream. Ito ay tungkol sa pakikipagkita sa mga kaklase noong junior high school. Nang marinig ko na isa na namang live stream ang pakay, diretsahan ko itong tinanggihan. Habang pinapakinggan ni Liunan ang tunog ng kitut-tut mula sa telepono. Hindi siya comfortable. Dapat ay siya ang nagbababa ng telepono sa iba. Ngunit live siya ngayon. Kailangan niyang mag-isip ng paraan pagkatapos ng kanyang live stream. Sa kabilang banda sa Ruyan Studio, pinapanood ni Zushuya at Liruyan ang live stream ni Liunan. Hindi nila inaasahan na tatanggi ako ng ganoon. Biglang may masamang ideya na pumasok sa isip ni Liruyan. Baka hindi niya kinaya ang panlalait sa online. Kaya hindi na siya makontak. Dali-dali niyang kinuha ang kanyang telepono at tinawagan ako. Ichen, ako ito. Paumanhin sa nangyari tungkol sa pagtatagpo natin. Ako ang dahilan kung bakit ka nakatanggap ng panlalait online. Anong sinasabi mo? Pinag-uusapan ako online. Hindi mo ba alam? Akala ko kung ano na. Hindi ba sinabi ko na noon? Karamihan sa mga tao online ay naiinggit. Hindi mo kailangang bigyang pansin ang mga yon. Hindi ka ba galit? Bakit ako magagalit? Hawak nila ang kanilang sariling mga kamay. Hindi natin sila mapipigilan sa kanilang mga komento. Hindi mo kailangang sirain ang iyong araw dahil lamang dito. Pero tungkol sa pagde-deliver ng pagkain. Noon pa. Nag-deliver na ako ng pagkain. Nakita ko rin si Lintianyu sa daan noon. Pero ang pagde-deliver ko ng pagkain ay para lamang. Ituring mo na lang na libangan. Sa totoo lang, hindi lang ako nag-deliver ng pagkain. Nagtrabaho rin ako sa construction site. Nagwalis ng kalye. Naging security guard. Libangan ko lang ang pagde-deliver ng pagkain. Nagkatinginan sina Liruyan at Zushuya. Kahit hindi naka-loudspeaker ang telepono. Tahimik ang opisina. Naririnig pa rin ni Zushuya ang sinasabi ko. Ibinaba niya ang kanyang boses at bumulong sa tainga ni Liruyan. Huwag mo munang pansinin yan. Tanungin mo si Ichen. Kung may oras ba siya sa mga susunod na araw para sa isa pang live stream. Nag-alinlangan si Liruyan. May oras ka ba sa mga susunod na araw para muling mag-live stream at magkita? Nag-alinlangan si Liruyan. Tumawag si Liunan kay Ichen dati para sabihing mag-live stream sila at magkita. Ilang beses na itong tinanggihan ni Ichen dahil wala siyang oras. Ngunit nang maisip niya ang maliit na bersyon ni Ichen Hao, hindi niya napigilan ang magtanong. Kamag-aral na Ichen, mayroon akong gustong ipakiusap sa'yo. Pwede ka bang makipag-live stream ulit sa akin? Dahil maganda ang naging resulta ng live stream natin noong nakaraan. Maraming netizen ang gusto ka ulit makita. Sa tingin ko gusto lang nila akong pagtawanan. Kamag-aral na Ichen, pasensya ka na. Sabi ko naman sa'yo, wala akong pakialam sa mga komento sa internet. Kung ganun, pwede ka bang makipagkita ulit sa akin? Dahil bumababa ang kasikatan ng aking live stream kamakailan. At gusto ko ring makita ang dalawa mong anak. Alam mo naman, ang pambansang diyosa ang idolo ko. Gusto ko lang makita. Ang dalawang batang kamukha ng pambansang diyosa. CJ. Pero sa mga susunod na araw pa. Walang problema, ilang araw lang. Pagkababa ng telepono, tuwang-tuwang tumingin si Li Rei kay Zhu Lirai. Si Zhu Lirai ay naiinis at natatawa. Bakit parang ang kanyang matalik na kaibigan ay nakikipagkita sa isang importanteng tao. Pero mukhang si Mai Sig ngayon ay hindi hamak ang kasikatan sa ilang malalaking artista. Ngumingiti ng walang dahilan si Li Ryan. Hindi rin niya alam kung bakit. Siguro dahil noong nakaraan nadamay si Mai Sien at binash ng mga netizens. O marahil dahil sa ibang dahilan. Pero may tao bang hindi talaga nagmamalasakit sa online na pang-aabuso? Kaya nagtataka niyang. Tanong kay Zhu Lirai. Nag-isip si Zhu Lirai. May posibilidad. Dahil naging delivery rider si Mai Egan. At ang realidad na kinakaharap ng mga delivery rider ay mas malupit kaysa sa online. Sa tingin ko, baka wala pa siyang permanenteng trabaho ngayon. Ay nagtrabaho sa napakaraming iba't ibang trabaho. Kasabay nito, pagkatapos mag-livestream ni Lignan, ay pumunta sila ni Antini sa hotel. Mahigpit na niyakap ni Antini ang makitid na baywang ni Liinan. Pero sa sandaling ito, ang cellphone ni Liunan ay may lumabas na trending topic tungkol sa kanya. Bigla siyang na-excite. Pero nang mabasa niya ang nilalaman nito, galit niyang itinulak si Lintianyu. Ipinost ni Liruyan sa internet ang tungkol sa pagsang-ayon kong makipagkita. At mabilis itong kumalat. Pero sa paningin ni Liunan, gusto ko lang makipagkita dahil maganda si Liruyan. Kaya ang akala niya,
Ay ang tingin ko sa kanya ay noong high school pa rin. Sa isang iglap may naisip si Liunan. Unti-unting sumilay ang isang ngiti sa kanyang labi. Sa wakas, dumating ang araw ng pakikipagkita ni Liu Ruyan. Sa pag-umpisa ng live, maraming netizens ang dumagsa. Sa pag-ere pa lang, agad dinagsa ng napakaraming netizen. Magpapanggap hanggang sa kawalang hanggan. Hindi ko alam sa pagkakataong ito kung magrerenta pa rin siya ng mamahaling sasakyan para sunduin ang host. Patuloy na nagfa-flood ang live stream. Nang makita ni Liu Ruyan na may mga netizens pa ring nagsasabing nagpapanggap akong mayaman. Sinabi niya ang paliwanag ko noong mga nakaraang araw. Pero hindi naniniwala ang mga netizens. Pero hindi talaga naniniwala ang mga netizen. Sa pagkakataong ito, nang makita ni Liu Ruyan na hindi niya kaagad maipaliwanag ang hindi pagkakaunawaan, agad niyang iniba ang usapan. Sinabi niyang hindi ito ordinaryong pagkikita ngayon. Ang pangunahing bida raw ngayon ay ang anak ni kaklaseng ni Chen. Ngunit hindi ito pinansin ng mga bagong manonood. Inisip nilang walang kwenta ang anak ng isang nagpapanggap. Sa puntong ito, biglang lumabas ang pagiging superfan. Agad nilang sinabi, ang anak ko ay kamukha ng pambansang diyosa. Pagkatapos ilabas ang mga naunang kinuhang litrato, biglang nagkagulo ang buong livestream. Ang galing ng nagpapanggap. Halata namang gusto akong lokohin para magkaanak. Aba, ang galing naman ni Liu Ruyan. Balak ko sanang pumunta para magmasid-masid. Sa paaralang pinasukan ko noong high school. Hindi ko akalaing makikita kita dito. Nagla-livestream ka ba? Aba, napakaganda naman ng pagkakataon. Kahit maliit ang bayan. Pero mahirap magkita ang dalawang taong hindi nagtatrabaho dito. Siguro alam ni Liunan na may pakikipagkita si streamer kay Chen. Kaya siya pumunta. Huwag naman kayong ganyan. Hindi naman ganoon kaganda si Chen. Para pagkaguluhan ng mga babae. Nakakatawa naman, mas sikat pa si Chen kaysa kay Nanan namin. Sikat na talaga si Nanan namin. Bakit pa niya kailangang sumikat kay Liu Ruyan? Sa tingin ko nga baliktad eh. Biglang uminit ang ulo ng mga tao sa livestream. Sa sandaling iyon, nakita nila akong nakasakay sa isang electric bike. Biglang nagkagulo sa livestream. Lalo na't ang paglabas ko ngayon ay hindi inaasahan ng lahat. Nagtakip ng bibig si Liunan at tumawa ng palihim. Halata rin ang paghamak sa kanyang mga mata. Pangit na nga, mahirap pa at mapait. Nakakapag-asawa pa pala ang ganitong tao. Sino kaya ang nabulag? Chen, sabi ni Ruyan sa akin, nagmamaneho ka raw ng mamahaling sasakyan na milyon ang halaga. Nasaan ang mamahaling sasakyan mo? Liu Ruyan, kaibigan mo ba siya? Chen, ang laki naman ng iyong pagkalimot. Magkaklase tayo noong elementarya at high school. Ilang araw pa nga ang nakakalipas, tumawag ako sa iyo para makipagkita. Tinanggihan mo pa nga ako noon. Naalala ko na. Ikaw pala yung tumawag sa akin ng ilang beses nitong mga nakaraang araw. Ano nga ulit ang pangalan mo? Talagang hindi maalala ni Liunan. Narito ang mga lumang graduation picture natin. Kumuha si Liu Ruyan ng litrato sa kanyang sling bag. Kinuha ko ang graduation picture at tiningnan. Medyo nagulat ako nang tumingin kay Liunan. Ang laki ng pinagbago ng mukha niya. Pagkatapos, umiling ako. At ibinalik ang graduation picture kay Liu Ruyan. Agad na nagkomento ang maraming netizens. Halata na pinaghihinalaan nilang nagparetoke ang mukha ni Liunan. Napansin din ni Liunan ang mga komento sa livestream. Kaya agad niyang ibinaling ang usapan. Chen, kaklas kong si Chen. Pero teka muna. Nasaan na yung milyon mong sasakyan? Hindi kaya balak mong magmaneho ng maliit na e-bike para sunduin si Ruyan? Pagkasabi ni Liunan, nagtakip siya ng bibig at tumawa ng mahina. Gusto niyang makita kung paano sasagot si Chen. Pagkasabi ni Liunan, nagtakip siya ng bibig at tumawa ng mahina. Gusto niyang makita kung paano sasagot si Chen. Pero hindi ko man lang pinansin at umiling. Dahil ang pupuntahan namin ni Liu Ruyan ay kindergarten. Hindi komportable magmaneho. Sobrang liit lang ng kalsada. At masyadong nakakatawag pansin ang pagmamaneho ng ganoong klaseng sasakyan. Kaya mas maganda pa rin ang magmaneho ng maliit na e-bike. Madaling mag-park. Hindi kailangang matakot sa traffic. Talagang hindi ka talaga nagbabago, nagpapanggap pa rin. Walang butas ang paliwanag na to. Hindi naman sa ayaw niyang magmaneho. Hindi pa natin alam kung may milyon mang sasakyan yang nagpapanggap na yan. Sabihin na lang natin na ang pagmamaneho ng 4 na gulong papunta sa eskwela para sunduin ang anak ay palaging bumabara sa kanto. Sinong walang sasakyan ngayon? Para sa sinabi ko, hindi talaga naniniwala si Liunan. Sa tingin niya, nagpapanggap lang ako. Kung mayroon talaga akong milyon na sasakyan, baka araw-arawin ko pa ang pagmamaneho papunta sa gate ng eskwela para magyabang. Pero hindi ko pinansin ang pangungutya ni Liunan. Sa halip tumingin ako kay Liu Ruyan. Malapit na ang oras. Ruyan, okay lang ba sa'yo ang sumakay sa maliit na e-bike? Okay lang.
Kahit na nagulat si Liuruyan na nagmaneho si Chen ng maliit na e-bike. Medyo nagulat si Liuruyan. Pero okay lang talaga sa kanya. Samantalang si Liunan sa tabi ay labis na naiinis. Pero pilit pa ring ngumiti. Pwede ba akong sumama? Nagtataka rin kasi ako. Kung anong itsura ng anak ni Chen. Ay, nakakahiya naman. Dalawa lang kasi yung helmet. At saka, ayon sa batas, isang adulto lang ang pwedeng sumakay sa likod ng e-bike. Pagkatapos, tinawag niya si Liuruyan para sumakay. Para kay Liunan, bahala siya kung gusto niyang sumunod, maghanap siya ng paraan. Nang makita ni Liunan na papalayo na yung maliit na e-bike, hindi na siya nagpanggap. Puno ng paghamak ang mga mata. Sa buong biyahe, nakatuon ako sa pagmamaneho ng maliit na e-bike. Si Liuruyan naman ay nakaupo sa likod, hawak ang kanyang cellphone. Classmate Chen, pupuntahan ko ang anak mo. Hindi kaya magagalit ang asawa mo kapag nalaman niya. Natatakot siyang hindi ko marinig. Kaya sumigaw siya ng malakas mula sa likuran. Hindi, abala siya. Nakatingin ako sa harapan habang sumasagot. Hindi nagtagal. Huminto kami sa harap ng gate ng isang kindergarten. Sa sandaling iyon, isang malaking pangangatawang lalaki. Umiti at bumati sa akin. Tatay ni Xiaoming. Nakarating ka rin. Hindi kaya siya ang nanay ni Xiaoming. Ka-high school ko siya. Nagkataon lang na magkasama kami ngayon. Nagmadali akong magpaliwanag. Napansin ni Liuruyan. Pagdating pa lang sa kindergarten, maraming mga magulang ang masiglang bumati sa akin. Classmate Chen, narinig ko kanina na tinatawag ka ng mga magulang na tatay ni Xiaoming. Hindi kaya Xiaoming ang pangalan ng anak mo? Bakit? Hindi ba't sa tingin mo masyadong simple ang pangalan? Hindi madaling isulat ang pangalan na may kaunting strokes. Madaling tandaan. Mayroon itong pakinabang para sa pag-aaral sa kindergarten at elementarya. Kung ganoon, ano ang pangalan ng anak mong babae? Xiao Hong ba ang pangalan niya? Yeyuan Yuan. Hango sa pagtawid ng ilog mula sa Chusi, nagmula ang pagdiriwang sa bisperas ng bagong taon. Sagot ko nang hindi nag-iisip. Lumiwanag ang mga mata ni Liuruyan. Hindi niya akalain na pipili ako ng napakagandang pangalan para sa anak ko. Teka, sino nga ulit ang nagsabi na dapat madaling isulat ang pangalan? Madaling tandaan. Ano sa palagay mo? Matagal ko itong pinag-isipan. Sa pangalan na pinili ko para sa aking anak. Nasiyahan naman ako. Pero si Liuruyan sa tabi ko. Tinitignan ako na may mukhang hindi makapaniwala. Sa sandaling iyon, nagtawanan ang lahat ng netizens sa livestream. Sa sandaling iyon, hindi akalain ni Liunan na magiging traffic sa kindergarten. Hindi akalain ni Liunan na magiging traffic sa kindergarten. Pero sa wakas ay nakarating na rin sa kindergarten. Ngunit hinarang siya ng 2 security guard. Kaya agad kong isinigaw ang pangalan ko. Lumapit ako at mahinang ipinaliwanag ang ilang bagay sa mga security guard. Dahil dito, pumayag ang mga security guard na papasukin si Liunan. Samantala, napaligiran ako ng maraming magulang at tinanong. Pangunahin na dahil masyadong presko ang pananamit ni Liunan. Sa kaibuturan ng puso ni Liunan, minamaliit niya ako. Lalo na nang marinig na mula nang mag-aral ang bata sa kindergarten. Ako ang sumusundo at naghahatid. Lalo na nang marinig na mula nang mag-aral ang bata sa kindergarten. Ako ang sumusundo at naghahatid. Mas lalo niya akong minamaliit. Hinala niya na malamang tumakas na ang asawa ko. Agad siyang tumakbo para tanungin ang security guard ng kindergarten. Kung nakita na ba niya ang asawa ko. Nang malaman na ako ang palaging naghahatid ng bata. Nag-isip-isip din ang mga netizens. Hindi man lang nasusundo ang bata. Ipinapahiwatig na wala sa tabi ko ang asawa ko. Maaaring may nangyaring masama. O kaya'y nagdiborsyo na. Samantala, sa isang shooting set, si Ye Kexin ay hirap na tapusin ang kanyang shooting ngayong araw. Sumakay sa kanyang van pabalik sa hotel para magpahinga. Biglang nag-notif ang kanyang cellphone na nagla-livestream na si Ruyan na kanyang fino-follow. Naalala ang sinabi ng kanyang asawa sa kanya ilang araw na ang nakalipas. Binuksan niya ang kanyang cellphone para manood ng livestream. At ang nakikita sa livestream ay ang mga hinala ni Liunan at ang mga komento sa comment section. Sumimangot si Ye Kexin. Sa mga nakalipas na taon, kahit na palaging sinusuportahan ng kanyang asawa ang kanyang career. Alam niya sa kaibuturan ng kanyang puso na malaki ang pagkukulang niya sa kanyang pamilya. Lalo na sa kanyang asawa at anak. Mukhang panahon na para bumalik sa pamilya. Samantala, sa kindergarten, nang makita ni Liunan na hindi lumitaw ang asawa ko. Diretso niyang tinanong kung ano ang trabaho ng asawa ko. Abala pa yata para hindi man lang panoorin ang pagtatanghal ng bata. Hindi man lang panoorin ang pagtatanghal ng bata. Artista siguro. Sa sinabi ko, hindi siyempre naniwala si Liunan. Nang marinig na artista ang asawa ko. Diretsahang tinawanan at sinarkastiko ng maraming netizens. Tinakpan ni Liunan ang kanyang bibig. Sa pagpapanggap na nagulat. Ngunit may bahid ng pangungutya sa kanyang mga mata.
Talaga, marunong magpanggap ang lalaking ito. Noon, umuupa ng mamahaling kotse para magpanggap na mayaman. Ngayon naman, sinasabi na artista at sikat ang kanyang asawa. Bakit hindi mo sinabi? Ang asawa mo pala ay si Ye Kexin, ang pambansang diyosa. Hindi ko akalain na ang asawa ni kamag-aral Yi Chen ay isang artista. Ano kayang mga pelikula o teleserye ang ginawa niya? Muling nagtanong si Liu Nan. Gusto sanang pigilan ni Liu Ruyan si Liu Nan. Pero hindi niya inaasahan na ganun kabilis magtanong si Liu Nan. Isa lang siyang maliit na artista. Imposible naman yata. Kung hindi, maniniwala ba kayo kung sabihin kong ang asawa ko ay si Ye Kexin? Nagbibiro ka ba? Biglang natawa si Liu Nan. Dahil ito ang pinakanakakatawang biro na narinig niya. Kung ang pambansang diyosa na si Ye Kexin ay magkakagusto sa walang kwentang lalaking ito, diretso siyang tatakbo ng nakahubad sa buong mundo. Napabuntong hininga si Liu Ruyan. Alam niyang lumalabas na naman ang hilig kong magyabang. Natawa rin ang mga netizens sa sinabi ko. Alam nilang mayabang si Yi Chen. Hindi nila akalain na ganito kayabang si Yi Chen. May pagkakapareho ang mga anak ni Yi Chen kay Ye Kexin. Pero hindi kaya niya sineseryoso na ang asawa niya ay isang pambansang diyosa. Kasabay nito, sa wakas, nagsimula na ang programa sa kindergarten. Hindi nagtagal pagkatapos ng pagtatanghal ng ibang mga klase. Sa wakas, turno na ng dalawa kong anak na umakyat sa entablado. Sa tingin ko, sabik na ang mga magulang sa susunod na pagtatanghal. Tawagin na natin ang mga mag-aaral mula sa seksyon ni. Para ipakita sa atin ang martial arts festival, ang mga kung fu teenagers. Sa masiglang boses ng guro, mahigit 10 bata ang umakyat sa entablado. Ang mga batang ito ay nakasuot ng dilaw. May pulang sinturon sa kanilang baywang. Bumati sila sa mga magulang. Sabay-sabay ang kanilang galaw. May itsura at maayos. Hindi ko alam kung paano sila naghiwalay sa isa't isa at nagsimulang maglaban. May palitan ng atake. Lalo na ang mga magagarang pag-ilad. Kaya't maraming magulang ang pumalakpak at sumigaw ng paghanga. Ang mga netizens sa livestream ay nagulat. Sigurado akong kumuha ang guro sa kindergarten ng isang kung fu master para magturo. Mabilis itong nagpataas sa kasikatan ng livestream ni Liu Ruyan. Umabot sa sukdulan. Lumingon si Liu Ruyan. Sa likod niya, may pila ng mga magulang na nagkakasiyahan sa panonood ng entablado. Sabi ko nga, ang galing talaga ng tatay ni Xiaoming. Tatay ni Xiaoming. Sino ba ang hindi magsasabi? Ang martial arts ng mga batang ito ay tinuro lahat ng tatay ni Xiaoming. Biglang may bumulong ulit kay Liu Ruyan. Para makumpirma ang hinala niya, lumapit siya sa akin. At bumulong, Yi Chen, classmate. Narinig ko sa mga tao na ikaw ang nagdisenyo ng programang ito. Medyo marunong lang akong gumamit ng kamao at paa. Ikaw nga, marunong ka rin pala ng martial arts. Napakahusay ng pagtatanghal ng martial arts ng mga bata. Talagang napukaw ang damdamin ko. At ngayon, mula pa rin sa mga bata ng ating C-class ang susunod na pagtatanghal. Dula tungkol sa kaligtasan, ang mabait na kuneho. Sa pagpapakilala ng guro, pumalakpak ang mga tao sa paligid, may kanya-kanya ang lakas. Tumingin si Liu Ruyan sa entablado. Biglang nagliwanag ang kanyang mga mata. Sa ngayon, mayroong 3 batang nakasuot ng cute na kasuotan ng kuneho. Kumakanta sila ng kanta sa kaaya-aya at batang boses. Habang masiglang tumatalon sa entablado. At ang batang nangunguna ay ang aking anak. Ang kanyang mukha ay kamukha ni National Goddess Ye Kexin. Halos matunaw ang puso ni Liu Ruyan. Ang cute-cute. Pinakinggan ni Liu Ruyan ang awit sa entablado. Sa tingin niya ay maganda ito. Pero nagtataka siya dahil parang hindi niya narinig ang tungkol dito. Sa sandaling iyon, sa harap ng gate ng kindergarten, isang matangkad at malakas na lalaki ang umakyat sa bakod. Ang lalaki ay may mga balbas. At gusot ang damit. Direkta siyang sumugod sa entablado. Nakita ng security guard na may dalang malaking kutsilyo ang lalaki. Nagbago ang kanyang ekspresyon sa mukha. Sumigaw siya ng malakas. At diretsong sumugod. Dahil may musika pa ring tumutugtog sa entablado. Hindi man lang narinig ng mga magulang ang sinabi ng security guard. Kaya lalong hindi sila nakapag-react. Ngunit bigla akong tumayo. Doon lang napansin ng mga magulang sa paligid ko ang nangyayari. Biglang nagkagulo ang lahat. Ngunit lumiwanag ang mga mata ni Liu Nan. Nag-livestream habang nakatutok ang cellphone sa lalaking matangkad at malakas ang katawan. Sa wakas, nalaman ng mga netizen kung ano ang nangyari sa biglaang pagkakagulo sa kindergarten. Agad na tumaas ang kasikatan ng account ni Liu Nan. Tiningnan lang ni Liu Ruyan si Liu Nan ng walang imik. Pagkatapos ay tiningnan niya ako ng may labis na pag-aalala. Ngunit malaki ang agwat ng aming mga pangangatawan ng lalaking may hawak na kutsilyo. Kung lalapit ako, hindi ko agad mapipigilan ang lalaking may hawak na kutsilyo. Ang mga duwag ay tinakpan na ang kanilang mga mata gamit ang kanilang mga kamay.
Ayaw nilang makita ang madugo at malupit na tagpo. Ngunit sa sandaling iyon, mabilis kong dinukot ang aking bulsa. Isang pilak na sinag ang biglang sumilay. Nakita ko ang lalaking may hawak na kutsilyo na sasalakay sana sa bata, na para bang natalisod sa isang bagay. Sumubsob siya sa lupa. At sa sandaling ito, hirap na bumangon ang lalaking may hawak na kutsilyo na nakahandusay sa lupa. Nakakatakot ang kanyang mukha habang nakatitig sa akin. At nang sasalakay na niya ako, bahagya akong umilag sa itak ng lalaking may hawak na kutsilyo. Agad kong iniangat ang aking paa. Hindi ko binigyan ng anumang pagkakataon ang lalaking may hawak na kutsilyo na makapag-react. Isang pahalang na sipa. Direkta kong sinipa ang lalaki ng ilang metro ang layo. Nakatulala ang lahat habang pinapanood ang tagpong ito. Ang mga gwardya at ilang magulang na susugod sana ay halatang natigilan din. Walang nag-akala na agad kong malulutas ang problema sa bandido. Unang tumakbo si Liu Ruyan sa harap ko para magtanong at mag-alala. Hindi pa rin siya makapaniwala na ang aking sinasabing kaunting kaalaman sa martial arts ay ganito kalupit. Ngunit biglang napansin ni Liu Ruyan ang isang komento. Nakita sa live stream na ang netizen na yon ay nagpadala ng isang animated na larawan. Ang tao sa animated na larawan na ito ay ako. Buong lakas akong tumatakbo patungo sa lalaking may hawak na kutsilyo. Kasabay nito, bigla kong dinukot ang aking bulsa gamit ang aking kanang kamay. Agad ko itong inihagis. Pagkatapos, ang lalaking may hawak na kutsilyo ay biglang natumba. Hindi tuloy-tuloy ang animated na larawan. Mukha lang itong isang larawan. Isang bersyon ng larawan na nagpapalit-palit. Natigilan si Liu Ruyan. May pagkalito sa kanyang mga mata. Ang lalaking may hawak na kutsilyo ba kanina ay hindi natalisod sa isang bagay, kundi tinamaan ng isang bagay na inihagis ko. Nang tumigil ang eksena nang dumukot ako ng barya gamit ang dalawang daliri ko mula sa aking bulsa. Nabigla ang buong live stream. Wokaw, paano niya nagawa yon? Ibig sabihin, yung armadong kriminal kanina ay tinamaan ng barya na binato ni Ichen. Kaya siya nadapa. Tungkol sa sinabi ni Ichen dati na marunong lang siya ng konting martial arts. Nagdududa na ako ngayon. Si Ichen ay isang martial arts master na nagtatago sa ordinaryong buhay, hindi ba? Agad na nabigla si Liu Ruyan. Nagtataka siya kung paano ko nagawa yon. Kaya nagtanong siya agad. Ichen, marunong ka ba ng mga lihim na armas na nasa mga teleserye? Anong lihim na armas? Magaling lang akong bumato ng mga bagay. Biglang may malambing na boses na narinig. Hindi sinasadya na tumingin si Liu Ruyan. Diretso siyang napatingin. Isang batang babae na mga 3 taong gulang ang tumakbo papunta sa amin. Ang batang babae ay may matamis at kaibig-ibig na itsura. Parang isang diwata na lumabas mula sa isang kartoon. Siya ang anak kong si Yuan Yuan. Lumunok si Liu Ruyan. Nagpakita siya ng ngiting inaakala niyang malambing. Pero ang dating nito ay parang creepy auntie. Daddy, sino iyang magandang ate? Si Yuan Yuan ay kumurap ng kanyang maliliwanag na mata. Tumingin kay Liu Ruyan at nagtanong. Umiti ako at nagpaliwanag. Kaibigan siya ng daddy. Dapat Liu auntie ang itawag mo. Nagsisinungaling si daddy. Maganda at kaibig-ibig na ate kaya yan. Ang puso ni Liu Ruyan ay halos matunaw sa sobrang cute. Para siyang isang anghel. Dahil biglang may dumating na armadong kriminal sa kindergarten. Hindi na maipagpatuloy ang programa. Sa labis na paghingi ng paumanhin ng mga guro sa kindergarten, maraming mga magulang ang isa-isang umalis. Hanggang sa sandaling iyon, alam ni Liu Ruyan na dapat nang tapusin ang live stream na ito. Tumingin siya kay Yuan Yuan na may lungkot. Pero sa kabila ng lahat ng lungkot, may paghihiwalay pa rin. Pero hindi ko inaasahan. Si Liu Nan ay nagsalita na may ngiti sa kanyang mukha. Bihira na ngang makapunta rito. Mas mabuti pang pumunta sa bahay ng kaklase nating si Chen para tumambay. Agad na naunawaan ni Liu Ruyan ang intensyon ni Liu Nan. Kung pupunta talaga tayo sa bahay ko, mabubunyag agad ang katotohanan na nagpapanggap akong mayaman. Hindi ito ang gusto ni Liu Ruyan na mangyari. Sa mga sandaling iyon, nag-uusap-usap ang mga netizen. Naghihintay na ibunyag ng streamer ang tunay kong pagkatao. Ngunit may mga netizen din na hindi sumasang-ayon na pumunta. Sabi nila ay kailangan daw na panatilihin ang huling dignidad ko. Hindi rin sumasang-ayon si Liu Ruyan sa suhestyon ni Liu Nan. At saka, matagal na niyang napag-usapan ito sa akin. Pupunta lang kami sa kindergarten para panoorin ang pagtatanghal ng mga bata. Bukod pa rito, gusto rin niya akong bigyan ng huling dignidad. Ngunit nakangiting nakatingin sa akin si Liu Nan. Hula niya na marahil ay tatanggi ako. Ngunit narinig niya akong sinabi na hindi kayang magsakay ng maraming tao ng maliit na electric scooter ko. Halos mapahawak siya sa kanyang tiyan dahil sa pagtawa. Pinigilan niya ang pagtawa at sinabing kaya niyang mag-taxi papunta. Pagkatapos ay sinabi ko sa kanila ang address ng bahay ko.
at sumakay na sa maliit na electric scooter kasama ang mga bata. Nang makita ni Liu Ruyan na nakalayo na ako, nagpatawag din siya ng sasakyan online. Pagkakita ng driver sa address, nakangiting nagtanong, "Pupunta ba kayo sa Kaohsian Village?" Naguguluhang tumingin si Liu Ruyan na nakaupo sa passenger seat. Dahil ang binigay kong address sa kanya ay isang security booth sa isang kanto ng daan. Bahagyang sumimangot si Liu na nasa likod. Parang narinig na niya kung saan ang Kaohsian Village. "Master, nakadikit ba talaga sa bundok ang Kaohsian Village?" "Dati ay nakadikit sa bundok. Ngayon, hindi na." "Ano ang ibig mong sabihin?" "Hindi ko masyadong maintindihan." "Anong ibig sabihin ng dati ay nakadikit? Ngayon ay hindi na?" "Narinig mo na ba ang Wusong Scenic Area?" Wusong Scenic Area. Sa sandaling ito, nagulat si Liu Nan. Hindi nakapagtataka na parang pamilyar sa kanya ang Kaohsian Village. Ang dahilan kung bakit narinig na niya ang Kaohsian Village ay dahil sa pagpapaunlad ng Wusong Scenic Area. Ang pinakamahalaga ay ang real estate doon. Hindi lamang nagtayo ng isang villa para sa bawat pamilya sa Kaohsian Village. Nagbigay rin sila ng malaking halaga ng kompensasyon. Ang pinakamataas na kompensasyon ay umabot ng daan-daang milyon. Naalala bigla ni Liu Nan ang sinabi ko kanina. Imposible naman sigurong magkataon ng ganito. Akala niya nagluloko lang si kaklaseng ni Chen. "Liu Nan, anong nangyayari sa'yo?" Lumingon si Liu Ruyan kay Liu Nan na naguguluhan. Ipinaliwanag ng driver na nasa edad na kay Liu Ruyan. Doon lang naintindihan ni Liu Ruyan ang gulat na itsura ni Liu Nan kanina. At ang mga netizen pagkarinig sa sinabi ng driver, ay agad na naglabas ng mga nagulat na ekspresyon. At nagsimulang mag-usap-usap. Pagdating sa lugar, nakita ni Liu Ruyan sa di kalayuan ang figura ko na nakasakay sa maliit na electric bike. Habang nakatayo sa harapan ang mga villa. Hindi ito na yon. Habang nakatayo sa harapan ang mga villa. Hindi ito na yon. Ito ay isang lugar na puro villa. Yung mga netizen na kanina pa ako kinukutya na nagpapanggap na mayaman kahit wala namang pera. Ngayon ay napahiya na silang lahat. Sa halip, nakangiting tumingin si Liu Ruyan kay Liu Nan. Bumuntong hininga si Liu Nan sa kanyang isipan. Hindi pa rin siya naniniwala. Sa paningin niya, siguradong naghanda ako ng maaga. Umupa ng villa sa Kaohsian Village. Dapat alalahanin na ang mga residente ng Kaohsian Village ay tumanggap ng malaking kompensasyon. Kaya natural na tumakbo sila patungo sa malalaking lungsod. Sino pa ang titira sa maliit na lugar na walang edukasyon, walang medikal? Kaya siguradong maraming bakanteng villa. At itong mga bakanteng villa ay inuupahan sa iba para sa mga pagtitipon at party. Ngunit pagpasok sa nayon, isang matandang lalaki na nakasuporta sa kanyang kamay ay dahan-dahang lumapit. At nakangiting bumati sa akin. Si Yuan Yuan ay nakatayo sa maliit na electric bike. At magalang na bumati sa matanda. "Magandang araw po, Lolo." Ngumiti ang matanda. At kumuha ng ilang candy mula sa kanyang bulsa. Pagkatapos, nakasalubong ko ulit ang ilang kakilala na bumati sa akin. Tumango rin si Liu Ruyan bilang pagbati. Agad na napahanga ang mga nasa livestream. "Napahiya ka ngayon, no? Kasi kadugo niya ang mga yan." Hindi nagtagal dinala ko sila sa isang malaking bahay. Pagdating sa harap ng gate, nagulat si Liu Ruyan at Liu Nan. Biglang bumukas ang tarangkahan ng bakuran. Pagpasok sa bakuran, agad nakita ang isang mamahaling sasakyan na nakaparada roon. Nakilala ni Liu Ruyan ang mamahaling sasakyan. Iyon ang sasakyan na ginamit ko nang una kaming magkita. Nagsabog ang livestream. "Putek, tayo pala ang mga clone dito." Kung sino man ang magsabi na si Chen ay isang delivery rider, sisipain ko ng 2 beses. Ang isang delivery rider ba ay makakabili ng ganitong klaseng sasakyan? Posible kaya na si Chen ay nagde-deliver ng pagkain para lamang libangin ang kanyang nakababagot na buhay. Pagpasok sa bakuran, napansin ni Liu Ruyan na napakalawak ng bakuran. Ngunit sa sandaling iyon, biglang may narinig na isang kakaibang tunog. Parang huni ng baboy. Kasunod nito ay isang baboy na mataba, na may itim na mga guhit sa likod ang biglang sumugod sa kanila. Sa sandaling iyon, natigilan sina Liu Ruyan at Liu Nan. Ngunit nang sila'y makabawi, ang itim na baboy ay sumugod na sa harap nila. Biglang umalinggaw ang malambing, malamyos at nakakatuwang boses. Isang nakamamanghang tagpo ang lumitaw. Nakita na huminto ang itim na baboy sa harap ni Yuan Yuan. Huminto ito. Tila tinatanggap si Yun Yun na parang umuwi siya sa bahay. Nakangiting ipinaliwanag ko na alaga ito ni Yuan Yuan. Pagkatapos, umakyat si Yuan Yuan sa likod ng itim na baboy. Natigilan si Liu Ruyan. Hindi niya maiwasang tumingin sa akin. Gusto niyang makita kung ano ang reaksyon ko bilang ama. Ngunit sanay na ako. Madalas sumasakay si Yuan Yuan sa baboy at naglilibot sa buong baryo. Sa sandaling din na yon, lumabas mula sa bahay ang isang maganda at marangal na babae. Nagulat siya nang makita niya sina Liu Ruyan at Liu Nan.
Nang malaman niya na sila ay mga kaklasiko sa high school, masigla niya silang inanyayahang pumasok sa loob ng bahay. Hindi ito kasing gara tulad ng inaasahan ng mga netizens. Ngunit ang natatanging estilo ay nagbigay sa kanila ng kakaibang pakiramdam ng ginhawa. Sa sandaling iyon, tumunog ang aking cellphone. Nagpaumanhin ako at hinayaan ko ang aking ina na samahan muna sila sa paglilibot. Pero lumapit pa rin si Liunan sa nanay ko. Matamis niyang pinuri ang aking ina sa kanyang pag-aalaga sa sarili. Tita, mukha po kayong napakabata. Ang biglang pagbabago ni Liunan ay nagdulot ng pagdududa kay Liuruyan. Hindi niya sukat akalain na nanlilin lang pala si Liunan para makakuha ng impormasyon. At sinang-ayunan din ng nanay ko ang usapan at ibinunyag na hindi kami dati nakatira rito. Ikinuwento niya ang pagtatrabaho ko sa bukid noong bata pa ako, pagbitbit ng buslo ng baboy, at paggapas ng damo para sa baboy. Pati na rin ang pagpapakain ng baboy at pagpapastol ng baka ay naikwento niya. Pagkatapos, nagkunwari namang nagulat si Liunan. Tita, nabalitaan ko na ang bawat pamilya rito ay nakatanggap ng malaking halaga ng kompensasyon. Ngumiti ang nanay ko at sinabing swerte lang. Ngunit may bahid ng inggit na nakita sa mga mata ni Liunan. Hindi lang swerte. Para bang biglang bumagsak ang napakalaking kayamanan sa ulo nila. Dati ay isa silang grupo ng mga taga-bukid na nagtatago sa liblib na bundok. Ngunit hindi inaasahang nakakuha sila ng yaman na kailangan ng ibang tao na paghirapan ng ilang henerasyon. Para lang makamit. At ang hindi niya maintindihan ay kung ano ang nakita ng developer sa bundok Wusong. Nabalot ako ng pag-iisip. Sa sandaling ito, kinalap ng mga netizen sa livestream ang mga lumang balita. Kakanicheck ko lang. Nabalot ako ng pag-iisip. Ang developer ng Wusong Scenic Area, nabalot ako ng pag-iisip, ay isang kumpanya na may rehistradong kapital na 1 milyong lang. At Wusong Scenic Area lang ang dinevelop nito. Dahil dito, kinailangan ng mga netizen na mag-isip ng malalim. Pakiramdam nila ay para lang sa pagdevelop ng Wusong Scenic Area. Kaya itinatag ang kumpanya. Tiningnan ni Liuruyan ang mga komento sa livestream. At bahagyang napangiti. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay, totoo pala ang sinabi ko noong unang beses kaming nagkita. Naalala ko dati. Gusto pa niya akong kunin para mag-livestream sa studio niya. Sa isip-isip ko para akong isang clone. At sa sandaling ito, wala na kay Liunan ang dating pagmamataas niya. Baka may masama siyang balak. Pero ang problema, hindi lang ako kasal. May anak na rin ako. Ngunit nang mapag-usapan nila ang tungkol sa asawa ko, biglang nakahanap ng topic si Liunan. At nagtanong ng may pagkausisa. Bumuntong hininga ang nanay ko at sinabing paminsan-minsan lang umuuwi ang asawa ko. Okay lang sana kung sa ibang bansa. Pero dito sa Dragon Country, ang isang manugang na hindi nagmamalasakit sa pamilya ay hindi matatanggap ng kahit sinong ina. Pero sa sumunod na segundo, sinabi ng nanay ko na suportado niya ang trabaho ng asawa ko. Agad na nagdulot ito ng inggit sa lahat ng nasa livestream. Totoong nanay na siya. Sobrang bihira na lang ang mga biyenang babae na ituring na parang anak ang kanilang manugang. Nakita ni Liuruyan ang seksyon ng komento. Naalala niya rin ang sinabi ko dati. Ang asawa ko ay isang hindi kilalang artista. Hindi naman siguro kailangang paminsan-minsan lang umuwi ang isang maliit na artista, di ba? Dahil sa kanyang alaala. Ang mga sikat na artista lang ang sumasama sa mga shooting sa iba't ibang lugar. Parang ipinagtatanggol ako ni Liunan sa aking ina. Sinimulan niyang pagalitan ang aking asawa. Ngunit natigilan ang aking ina at saka napangiti. Siguro ay dahil ang kanyang manugang ay itinuturing na isang maliit na artista. Nang makita ni Liunan ang reaksyon ng aking ina, may bumulong sa kanyang isipan. Hindi kaya siya isang extra lang? Naisip ni Liunan na maaari siyang gumawa ng issue tungkol dito. Kaya't direkta siyang nagtanong. Tungkol sa pangalan at mga proyekto ng aking asawa. Biglang nag-alangan ang aking ina. Buti na lang at agad na sumabat si Liuruyan. Ngunit hindi basta susuko si Liunan para sa mga usaping magdadala ng maraming manonood. Nakita ng mga netizen na parang may itinatago ang aking ina. Kaya't nagsimula silang maghulaan. Ang asawa ko raw ay maaaring isang 4 o 5th rate na artista. Tutal, isa lang naman akong bagong yaman dahil sa demolisyon. Sa puntong ito, nagbago ang mga komento sa livestream. Hindi ko maintindihan kung bakit napangasawa ni Chen ang isang 4 o 5th rate na artista. Alam na alam ko ang gulo sa showbiz dahil nasa loob ako nito. Walang malinis na tao sa loob. Hindi maintindihan ng mga netizen kung bakit ako nagpakasal sa isang maliit na artista. Ngunit biglang may isang komento na agad nakakuha ng atensyon ng lahat. Ang itsura ng anak ni Chen. Hindi ba kamukha ni Ye Kexin, ang pambansang diyosa? Kung pagsasamahin ang lahat ng impormasyon ngayon, may posibilidad kaya na ang asawa ni Chen ay si Ye Kexin. Nang makita ito, nagtawanan ang maraming netizen. Hindi nila akalain
Napapakasalan ng pambansang diyosa ang isang tulad kong bagong yaman. Kasabay nito, nang makita ni Ye Kexin na kararating lang sa hotel, ang mga komento sa livestream. Biglang sumimangot ang kanyang magandang mukha. Dahil ang komento na ang asawa ni Chen ay si Ye Kexin. Ay siya mismo ang nagpost. Ngunit hindi niya inaasahan na kukutyain siya ng mga netizen. Gusto na sana niyang ipaalam sa publiko. Ngunit nang maalala niya ang negatibong balita at presyon ng publiko, na maaaring magdulot ng problema sa kanyang asawa, kinimkim na lang niya ang kanyang sama ng loob. Ngunit puno ng kaligayahan ang mga mata ni Ye Kexin. Ang pinakatamang desisyon na ginawa niya sa buong buhay niya ay walang iba kundi ang pakasalan siya. Patuloy pa rin sa paghula ang mga netizen sa livestream. Kung sino raw ang aking asawa na artista, kahit pa nga ang sumikat kamakailan na aktres na si Liu Ru, ay nasali na rin sa usapan. Nang mapansin ni Liu Ruyan ang mga hula ng mga netizen, kumulot ang kanyang noo. Kung si Ye Kexin ang kanyang numero unong tagahanga, si Liu Ru naman ang kanyang numero unong kritiko. Dahil noong nagsisimula pa lang si Liu Ru, palagi niyang sinasabi sa lahat ng okasyon na siya ang maliit na bersyon ni Ye Kexin. Ngunit ang hindi inaasahan ng lahat, matapos sumikat ng husto si Liu Ru noong nakaraang taon, ay hindi na niya gusto na tawagin siyang maliit na Ye Kexin. Sa pananaw ni Liu Ruyan, hindi naman yon gaanong big deal. Ngunit ang pinaka nagpagalit sa kanya ay, naglakas loob si Liu Ru na sabihin na mas magaling siyang umarte kaysa sa kanyang idolo. At pinapababa pa niya ang kanyang idolo sa maraming okasyon. Ang mas nagpagalit pa kay Liu Ruyan ay, magulo ang pribadong buhay ni Liu Ru. Hindi lamang siya nakunan ng mga paparazzi, na nakikipag-usap sa isang direktor tungkol sa script ng pelikula sa kalagitnaan ng gabi. Nakikipagmahjong din siya sa ilang mga baguhang aktor. At nakita rin siyang pumunta sa hotel kasama ang isang mayamang tagapagmana at iba pa. Ngunit sa tuwing nakukunan siya ng litrato, ay palagi siyang nagtatanggi. At pahiwatig niyang sinasabi na hindi siya ang nasa litrato, kundi ang pambansang idolo na si Ye Kexin. Hindi ito matanggap ni Liu Ruyan. Lumabas ang isang anunsyo sa opisyal na account ni Liu Ru, na nagpapahayag na siya ay walang asawa. At hindi raw siya kilala ni Hua. Wala rin daw siyang anak. At gagamit daw siya ng legal na paraan para protektahan ang kanyang mga karapatan laban sa mga nagkakalat ng maling impormasyon. Sa mga sinabi ng bagong aktres na si Liu Ru, marami pa ring mga netizen ang hindi naniniwala. Napakasama ng reputasyon ni Liu Ru sa internet. Napansin din ni Liunan ang mga hula ng mga netizen. Kung si Liu Ru nga ang aking asawa, tiyak na puro berde na ang aking ulo. At hindi rin magtatagal. Magpapadivorce na sa akin si Liu Ru. Dahil alam naman natin, sa kasalukuyang yaman at kasikatan ni Liu Ru, ay hindi ako karapat-dapat sa kanya. Sa sandaling iyon, pumasok ako mula sa labas pagkatapos tumawag. Nakangiti akong tumingin kay Liunan. Liu classmate, gusto mo bang malaman kung anong palabas ang pinagbibidahan ng asawa ko? Pilit na umiti si Liunan sa inaakala niyang inosenteng paraan. Sumagot siya na may bahid ng kaawa-awang boses. Nagtanong lang ako dahil sa kuryosidad. Kalmado pa rin ang tono ko. Pero si Liu Ruyan na nasa gilid, malinaw pa ring maririnig ang bahid ng lamig. Pero hindi nagulat si Liu Ruyan, kahit hindi pa kami nagtatagal magkakilala. Alam niyang mabait akong kausap. Pero kahit gaano kabait ang isang tao, mayroon din siyang limitasyon. Medyo naguluhan din si Liunan. Pagkatapos kong sagutin ang telepono, bumati ako sa dalawa. May nangyari sa lugar ng resort. Kailangan akong pumunta. Nang marinig ng nanay ko na nagmamadali akong pumunta sa resort, bigla siyang nag-alala. Umiling ako at sinabing hindi naman importante. Pagkatapos ay pinaupo ko muna sila Liu Ruyan sa bahay namin. Bagamat nagtataka si Liu Ruyan. Pero halata namang may mga bagay na hindi niya pwedeng itanong bilang tagalabas. Pero si Liunan na nasa gilid ay hindi pumayag. Ang tagal na niyang nagla-livestream. Ngayon lang siya nagkaroon ng ganito kataas na kasikatan at dami ng views. Hindi siya basta-basta susuko. Alam niyang may importante akong gagawin pero gusto pa rin niyang sumama. Hindi ko alam kung mabababa ang iig niya. O ginagawa niya ang lahat para lang sa views. Hindi ko alam kung mabababa ang iig niya. O ginagawa niya ang lahat para lang sa views. Nang makita ni Liunan na kakaiba ang ekspresyon ko, ginamit pa niya si Liu Ruyan para pagtakpan ang ginagawa niya. Dahil sa tingin niya, pareho sila ni Liu Ruyan. Sasama sa akin sa wusong scenic area para lang sa kasikatan ko. Pero hindi inaasahan ni Liunan. Tumanggi agad si Liu Ruyan. Nawala ang ngiti ni Liunan. Hindi niya inaasahan na papahiyain siya ni Liu Ruyan sa harap ko. Nagtanim siya ng sama ng loob kay Liu Ruyan. Pagkatapos ay hindi ko na pinansin ang opinyon ni Liunan. Lumingon ako at sumakay sa aking maliit na electric bike at umalis. Pagkaalis ko, tinitigan ni Liu Ruyan ang cute at mabait na si Yuan Yuan. Gusto niya itong yakapin. Nang makita niyang nagbabasa ng libro si Yuan Yuan sa sofa, ngumiti siya.
Sa wakas ay may maipag-uusap na siya. Pero ang binabasa ni Yuan Yuan ay isang libro tungkol sa kalikasan ng tao. Huwag mo nang sabihin kay Liu Ruyan. Kahit ang mga netizen, hindi rin maniniwala. Naiintindihan ng isang 3 taong gulang na bata ang libro ng isang adulto. Ngunit hindi rin yon binigyang diin ni Liu Ruyan. Pagkatapos ng lahat, mayroon ding dignidad ang mga bata. Ngunit hindi masyadong nag-alala si Liunan tungkol doon. Nagpanggap siyang umiti ng matamis para suyuin ang anak ko. Kung babasahin lang daw niya ang librong ito, bibigyan niya ng regalo ang anak ko. Sa pagkakaalam niya noong una, ang naiisip na gantimpala ng mga bata ay laruan at pagkain lamang. Maaari itong ayusin sa pamamagitan ng paggastos ng kaunting pera. Ngunit ang gusto ng anak kong si Yuan Yuan ay isang salamin na makapaglalakbay sa iba't ibang mundo. Naguluhan siya rito, hanggang sa nakita niya ang komento ng isang netizen na nagsasabing, ang salaming ito ang pinakasikat na AR glasses ngayong taon. Doon lamang siya natauhan. Sa pamamagitan lamang ng pagsusuot ng salaming ito, maaari mong maramdaman ang iba't ibang eksena. Nagbibigay sa iyo ng karanasan ng paglalakbay sa oras. Nagbibigay sa iyo ng karanasan ng paglalakbay sa oras. Ang bagay na ito ay may mura at mahal. Kapag dumating ang panahon, bumili na lamang ng murang para malusutan. Wala pa ring problema. Ngunit pinutol siya ni Class Flower Liu Ruyan sa puntong ito. Pinapaalalahanan ng mabuti ang kamag-aral na ito na nagngangalang Liunan. Natingnan muna ang presyo. Hindi niya inaasahan na matakot siya ng husto. Ang dragon soaring glasses na ito na nagbibigay daan sa iyo na maging bahagi ng eksena. Kahit na second hand ay nagkakahalaga pa rin ng 10,000 high-tech. Ngunit hindi ko inaasahan na sinabi ng nanay ko na hindi kailangang gumastos pa si Liunan. Dahil binili ko na ito bago pa man umuwi si Yuan Yuan mula sa eskwela. Pinatong iyon ng nanay ko sa loob ng kwarto ng anak niya. Nang malaman ito ni Yuan Yuan, sumakay siya sa likod ng itim na baboy sa tabi niya at sumugod papunta sa kwarto. Nabigla ang mga manonood sa eksenang ito. Kaya pala may ganitong silbi ang baboy na ito. Pero nang bumalik si Yuan Yuan na may dalang magandang kahon, nakita ng mga manonood ang nakaukit na IMAX sa kahon. Tila sumabog ang buong livestream. Maraming netizen ang nag-comment sa opisyal na account ng Longteng Group. Kailan ibebenta ang Max Edition? Para pakalmahin ang galit, paliwanag nila ng matyaga na hindi ito ibinebenta sa merkado. Pero hindi naniwala ang mga nagtatanong. Sabi pa nila, napanood ang ebidensya sa livestream. Mabilis na sumikat ang Longteng Max Edition Longteng Glasses. Umabot pa ito sa mga matataas na opisyal ng Longteng Group. Sa mga sandaling iyon, isang nagmamadaling babaeng sekretarya. Inabot ang tablet sa lalaking nasa edad. Ikinuwento ang tungkol sa live stream ni Liu Ruyan. Biglang may bahid ng pagtataka sa mga mata ng lalaking nasa edad. Simula nang maglabas ng anunsyo ang Max version ng salamin sa mata noong unang bahagi ng taon. May lumabas na ring mga huwad na salamin sa mata na ginaya ang itsura sa merkado. Ngunit ang lumabas ngayon ay tunay na produkto. Nang makita niya na naglabas na ng pahayag ang opisyal na account ng Longteng Group, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Nagbigay ng konklusyon ng walang malinaw na impormasyon. Isa itong malaking pagkakamali sa negosyo. Bilang isang mataas na opisyal ng Longteng Group, natural na may alam siya sa ilang bagay. Bagamat hindi ibinebenta sa merkado ang bersyong ito ng salamin sa mata. Ngunit matagal na itong ginagawa. Dahil lamang sa ilang kadahilanan. Kaya't itinigil ang pagbebenta sa publiko. Agad niyang pinapunta ang kanyang sekretarya para maglabas ng pahayag na nagpapabulaan. Nang makita ang anunsyo na inilabas ng Longteng Group, agad itong ipinasa ng mga netizen. Nang makita ito ni Liunan, nang may bahid ng pagtatamasa na binuhat ang kanyang cellphone at nakangiting sinabi kay Yuan Yuan. Ang hawak niya ay peke. Ngunit ang sinabi ni Yuan Yuan, natural na alam ng tagagawa ang tunay at peke ng produkto. Ngunit hindi lahat ay alam ang tunay at peke. Ang mga salitang ito na hindi akma sa kanyang edad. Ngunit hindi lahat ay alam ang tunay at peke. Ang mga salitang ito na hindi akma sa kanyang edad. Agad na nagpataka kay Liu Ruyan. Totoo bang mahigit 3 taong gulang ang batang ito? Ngunit hindi nagtagal. Bumaha sa live stream ang komento mula sa bagong anunsyo ng opisyal na account ng Longteng Group. Tiningnan ni Liu Ruyan. Sa sumunod na segundo ay natigilan siya. Ang ibig sabihin nito ay, ang tagapamahala ng account ay naglabas ng maling pahayag ng walang pahintulot. Kasalukuyan ng tinanggal sa trabaho. Matapos ang ilang operasyon ng Longteng Group, hindi maiwasan ang pagdududa. Natigilan si Liunan. Ang anunsyo na sinabi kanina ay nabura na. Biglang naging pangit ang kanyang mukha. Kasabay nito, dahil din sa magkasalungat na pahayag ng opisyal na account ng Longteng Group, maraming tech enthusiast ang pumasok sa live stream. Naniniwala ang mga tech enthusiast na ito na ang Longteng salamin sa mata ay puno ng high technology.
Malalaman ang totoo sa pamamagitan lamang ng pagsubok. Ngunit medyo nahirapan si Liu Ruyan. Kung totoo nga, kung peke. Natatakot siya na madismaya si Yuan Yuan sa kanyang ama. Nakikita ang napakataas na kasikatan. Hindi hahayaan ni Liunan na mawala ang ganito kagandang pagkakataon para sa maraming manonood. Agad na ng akit. Yuan Yuan. Sabi mo totoo ang Longting 5th generation glasses. Hayaan mong subukan ni Auntie. Hindi ko ipapasubok sa'yo. Sa nakakatandang dalaga ko lang ipapasubok. Inangat ni Yuan Yuan ang kanyang bilugang baba. Mayabang na pinamadali si Liu Ruyan na subukan agad. Gusto niyang mapaniwala ang lahat. Tinitigan ni Liu Ruyan ang seryosong mukha ni Yuan Yuan. Halos matunaw ang puso niya. Kung ano ang nakalulugod sa isa, mas mabuti kung nakalulugod sa lahat. Agad na itinutok ni Liu Ruyan ang kamera ng live stream kay Yuan Yuan. Ang kanyang seryosong hitsura ay agad na nagpaibig sa maraming kalalakihan. Nang isuot ni Liu Ruyan ang salamin, napunta siya sa isang madilim na lugar. Sa sumunod na sandali, nagulat si Liu Ruyan. Ang maluwag na sala at ang mga tao sa paligid ay sabay na nawala. Sa sandaling ito, siya ay nasa isang napakagandang virtual na mundo. Isang malambot na batang panda ang gumulong sa harap niya. Hindi napigilan ni Liu Ruyan na iabot ang kanyang kamay. Agad siyang nagulat sa malambot na pakiramdam. Parang naglalambing ng pusa. Wow, napakatotoo nito. Habang ang mga netizens sa realidad, nakita si Liu Ruyan na nagsasalita sa kanyang sarili at humahawak sa hangin. Agad na nagsimulang magdebate muli tungkol sa pagiging totoo ng salamin. Nang tanggalin ni Liu Ruyan ang salamin, ang kanyang ekspresyon ay napakaseryoso. Nakatitiyak na totoo ang Longting Max na bersyon ng salamin na hawak niya. Nang marinig ng mga netizens ang paglalarawan ni Liu Ruyan sa karanasan, agad nilang naalala ang sinabi sa Longting press conference. Ang AI assistant ay isang ulo ng panda. Ngunit hindi pa rin naniniwala si Liunan. Sa kanyang pananaw, nagpapanggap lang si Liu Ruyan. Kaya't nagkunwari siyang nagulat at nagmungkahing subukan niya ito. Maraming netizens din ang sumang-ayon. Dahil hindi maaaring pakinggan lamang ang isang panig ni Liu Ruyan. Pagkatapos, sa ilalim ng mga mata ng lahat, isinuot ni Liunan ang Longting Max na salamin. Sa isang iglap, nakita ng mga netizens. Ang kanyang mga galaw ay parehong-pareho kay Liu Ruyan. Ngunit nagsisisi na si Liu Ruyan na sinabi niya ang totoo. Dahil ang Longting Max na salamin ay hindi pa nailalabas sa merkado. Hinala niya na nakuha ko ito sa pamamagitan ng hindi tamang paraan. Walang dudang magdudulot ito sa akin ng kaso. Sa sandaling iyon, mas gusto pa niyang itago ni Liunan ang katotohanan. Ngunit nang tanggalin ni Liunan ang kanyang salamin, tulad ng inaasahan, hindi niya binigo si Liu Ruyan. Nagpanggap siyang nagulat. Nagsinungaling siya na may kaunting pakiramdam. Ngunit may malaking pagkakaiba kumpara sa realidad. Ngunit sino ang nakakaalam? Nang tingnan ni Liunan ang dami ng manonood sa kanyang live stream, inamin niya na ito ang pinakabagong modelo ng Longting glasses. Oras. Kaya't binomba ng mga netizens ang opisyal na account ng Longting. Ngunit wala pa ring sagot ang Longting Group. Ang customer service ay magsasabi lamang na hindi nila alam o hindi sila sigurado. Agad na naging interesado ang lahat. Kung saan ko ito nakuha. Ang mga taong may masamang intensyon ay nagpapahiwatig na ako ay nanuhol. Sa sandaling ito, si Yuan Yuan lamang ang masaya dahil isinasaalang-alang niya na ipinagtanggol niya ang kanyang ama. Dahil isinasaalang-alang niya na ipinagtanggol niya ang kanyang ama. Ngunit bumuntong hininga si Liu Ruyan sa kanyang puso. Hindi niya alam kung paano ito ipapaliwanag. Kung binili ko ito ng legal. Kung gayon, walang problema. Ngunit ang problema ay hindi pa ito inilalabas sa merkado. Ngunit para sa kasikatan ng live stream, si Liunan ay nagpanggap na umaasa at sinimulan ang pagkukwento sa aking ina. Nang marinig ng lahat na hindi ko ito binili. Ito ay regalo mula sa isang kaibigan. Mas lalong hindi ito kapanipaniwala. Ang pagsasabi nito ay isang dahilan lamang upang itago ang katotohanan. Dapat malaman na ang Longting Max na naubos agad ng ilabas. Nagkakahalaga ng down payment para sa isang bahay. Kapag ibinenta ng mga scalpers, madali itong dumoble. Balak sanang pigilan ni Liu Ruyan si Liunan na magtanong pa. Ngunit sinabi na ng nanay ko, hindi lang isa ang ipinadala ng kaibigan ko. Nang hatulan nila ako ng pagkakaroon ng lihim na kasunduan sa isang empleyado sa loob. Nagtanong muli si Liunan. Naniniwala siya na kung mahuhukay niya ang pangalan ng kaibigan ko, tiyak na makakasama siya sa Longting. Ngunit hindi nagtagal. Marami ring netizens ang nagtulungan. Nakuha nila ang isang pangalan. Nalaman nila ang tunay na pagkakakilanlan ng aking kaibigan. Hindi nila alam hanggang sa nagsiyasat sila. Nagulat sila nang malaman nila. Ang kaibigan ko ay ang CEO ng Longting Group. Napagtanto rin ito ni Liu Ruyan. Kung ganoon nga, parang walang mali doon na magpadala ang presidente ng Longting ng kanilang mga produkto na hindi pa nailalabas sa publiko sa isang kaibigan.
Parang walang mali. Habang si Liunan, na kanina'y nagmamayabang, ay natigilan. Ang presidente ng Longteng ay may ari-arian na bilyon-bilyon. Siya naman ay umasenso lang dahil sa demolisyon. Imposibleng may koneksyon siya dito. Bigla siyang nagka-ideya. Agad niyang hinanap sa cellphone ang litrato ng presidente para ipakita sa nanay ko. Pagkatapos, nakatanggap siya ng positibong sagot. Gayunpaman, ang paulit-ulit at pabalang na pagdududa ni Liunan. Hindi na rin nakapagpigil ang nanay ko. Kinuha ang mga lumang litrato noong mga nakaraang taon. Itinuro ang kulay dilaw na buhok sa kanan at sinabing ito ang presidente ng Longteng. Wala nang nagawa si Liunan kundi ang tumahimik. Dahil ang kulay dilaw na buhok sa litrato ay talagang kamukha ng kasalukuyang presidente ng Longteng. Kasabay nito, humanga rin ang mga netizen. Sa tahimik at mapagkumbabang presidente, dati pala'y astig din. At base sa litrato, kakilala na ni Chen ang presidente bago pa man yumaman ito. Lahat sila'y naniniwalang sinuwerte lang ako. Nakakapit lang ako sa mayaman. Katulad mo na nanonood ngayon, na nakipagkaibigan kay Jack Ma noong guro pa lang siya. Si Zhang Xuebin, bilang tagapagtatag ng Longteng, ay walang dudang isang taong puno ng alamat. Si Zhang Xuebin, bilang tagapagtatag ng Longteng, walang duda, isa siyang tao na puno ng mga alamat. Nagsimula sa wala, mula sa isang ordinaryong tao, hanggang sa maging isang kilalang tech tycoon sa buong mundo ngayon. Kasunod ng pagkakabunyag kay Zhang Xuebin, ang presidente ng Longteng Group, ang kasikatan ng live stream ni Li Ryan ay umabot sa isang bagong taas na hindi pa nararating. Sa loob ng Longteng Group, pinapanood ni General Manager Liu Huaqiang ang buong proseso ng live stream. Lihim siyang nagpasalamat sa kanyang sarili, na mabuti na lang at hindi niya itinanggi ang Longteng na salamin sa mata na hawak ni Yuan Yuan. Sa sandaling iyon, may isang netizen na naisip ang isang hindi kapani-paniwalang posibilidad. Na sa tingin nila ay kilala ko si Zhang Xuebin. At malamang na nakilahok ako sa pamumuhunan sa Longteng Group noong mga nakaraang taon. Ang komentong ito ay dumaan sa harap ni Liunan, na nakaakit sa kanya. Agad-agad niya akong tinanong sa aking ina. Ngunit nang marinig niya ang pagtanggi ng aking ina, nagkunwari siyang nalulungkot habang inaaliw ito. Sa totoo lang, mayroon siyang kaunting pagtatamasa sa kapahamakan. Gayunpaman, sinabi ng aking ina, ilang daang milyon na bayad sa demolisyon ngayon ay hindi kayang abutin ng ordinaryong tao. Agad na napatahimik si Liunan. Ngunit nakapagtataka, na biglang may kumislap na gintong liwanag sa mga mata ni Liunan. Dahil naalala niya ang naiulat noon, na hindi pa rin kasal si Zhang Xuebin hanggang ngayon. Pagkatapos, lumapit siya sa aking ina. Sa dahilan na nagtatanong para sa mga tagahanga, tungkol sa tiyak na petsa ng paglabas ng max na bersyon ng salamin. At kinuha pa niya ang contact number ni Zhang Xuebin. Kahit na ang karamihan sa mga netizen ay hindi nag-iisip kapag nanonood ng live stream, mayroon pa ring matatalinong netizen na agad na nagsabi na kinukutya si Liunan, isang maliit na internet celebrity, na humihingi ng telepono ng isang tech magnate, na kahit sino ay alam na may masamang intensyon. Ngunit ang malaking grupo ng mga tech enthusiast na dumagsa kanina ay walang pakialam sa mga maliliit na bagay na ito. Ang gusto lang nilang malaman ay kung makakabili sila ng salamin mula sa akin. Ngunit hindi ko inaasahan na bago pa man ako makakuha ng resulta dito, ay nag-post na ang opisyal na account ng Longteng. Nagsimula na ang presale ng Longteng na salamin, ang max na bersyon. Hindi lamang sa live streaming room, kundi pati na rin sa iba't ibang sektor ng buong network ay agad na sumabog. Maraming mga netizen sa seksyon ng komento ang nagsabi na ito ay hunger marketing, at tinatrato sila bilang mga leak na pinagkakakitaan. Pagkatapos ay nanawagan silang lahat sa mga tao na labanan at huwag bumili. Ngunit ang mga matandang anim na nangunguna sa paglaban na ito, ay binili lahat ang mga presale slot sa iba't ibang platform. At ipinost pa nila ang kanilang mga tala ng pagbabayad. Dahil sa patuloy na pagtaas ng kasikatan ng presale ng Longteng Group, ang mga tech enthusiast na walang alam, ay nagmadali sa mga live streaming room ni Liu Ruyan at Liunan, na nagdulot ng bagong record sa bilang ng mga manonood ng live stream. Ngunit hindi kasing excited si Liu Ruyan ni Liunan. Pagkatapos ng lahat para sa kanya, ang layunin ng pagpunta dito ay upang maging isang maliit na bersyon ng pambansang diyosa mula simulat sa pool. Kasabay nito, si Ekexin na nagsushooting pa rin, ay nanonood ng live stream na ito ng may interes. Hindi siya nagulat na kilala ko si Zhang Xuebin ng Longteng Group, dahil alam niya na ako at si Zhang Xuebin ay magkapatid sa dugo, na ako at si Zhang Xuebin ay magkapatid na sinumpaan. Ngunit hindi alam ni Liu Ruyan ang mga ito. Sa halip ay mas lalo siyang nagtataka tungkol sa akin. Hindi nagtagal, nalaman niya mula sa aking ina. Ang hilig ko nga ay mag-deliver ng pagkain. Wala naman akong ginagawa sa bahay. Parang tambay lang. Pero narinig ni Liunan
Akala niya walang akong pinag-aralan. Pero nag-isip naman ang mga netizen ngayon. Kaya tumutol agad sila. May sakit yata sa utak si Liunan. Bilyon na ang pera ni Chen. Nag-aalala pa rin siya kung may trabaho ba ito. Nagpapapansin lang ba siya kay Chen? Pero itinaas ng anak ko ang kanyang baba. Parang nagmamayabang. Ang tatay ko ay isang cartoonist. Sandaling natigilan si Liunan pagkatapos. Halos matawa siya. Pero naisip niya, dahil sa mga nangyari na dati, nagduda siya kung cartoonist nga ba talaga ako. Pero sa sumunod na segundo, sumakay na si Yuan sa likod ng itim na baboy. At kumaripas ng takbo papunta sa kanyang kwarto. Kumuha siya ng ilang papel de plano mula doon. Tinitigan ni Liu Ruyan ang papel de planong inabot ni Yuan. Hindi niya alam ang sasabihin. Kung ito ay draft ng comics, hindi niya ito ibibigay sa bata para gawing papel de plano. Pero dahil sa pangungulit ni Yuan, isa-isa namang binuksan ni Liu Ruyan ang papel de plano. Malinaw ang mga linya ng itim at puting iginuhit. Kahit hindi niya masyadong gusto. Ang ekspresyon at kilos ng mga karakter sa guhit. Ang pag-uusap ay napakareal. Nagpapahiwatig na ito nga ay draft ng comics. Sabik na rin ang mga netizen na. Nagpapahiwatig na ito nga ay draft ng comics. Sabik na rin ang mga netizen na. Ipakita ni Liu Ruyan para makita. Pero sa unang tingin ng mga netizen, parang pamilyar ang tabas ng mukha ng mga karakter sa guhit. Kahit lukot-lukot na ang guhit dahil ginawang papel de plano, napansin pa rin ng mga mahilig sa comics na ang karakter sa guhit ay kamukha ni Zhang Chulan mula sa Under One Person. Pero dahil lang sa isang karakter, hindi pa sapat para sabihin ito ay draft ni Zhang Chulan. Pero mas lalong gumulo ng binuklat ni Liu Ruyan. Sumabog ang buong livestream. Nagmamakaawa ang mga netizen na ibigay ang eksaktong address ng bahay namin. Sabi nila padadalhan nila ako ng mga espesyal na pagkain mula sa iba't ibang lugar. At hindi naman mahilig sa comics si Liu Ruyan, kaya hindi niya masyadong alam ang tungkol sa mundo ng comics. Ngunit batay sa mga komento ng mga netizen, doon niya nalaman na ang mga manuskritong ito ay isa sa mga pinakasikat na comics sa lunggo. Nang makita ang galit na mga netizen, sinabi ni Liu Ruyan na naiintindihan niya ito. Hindi siya tagahanga ng comics, kaya't dapat ay hindi niya alam ang mga bagay tungkol sa mundo ng comics. Ngunit sino ang may sabi na mayroon siyang isang tila malamig? Ang totoo, napakabahay ng aking matalik na kaibigan. Sa paningin ng iba, ang kaibigan niyang iyon ay isang ganap na ate. Ngunit sa bahay, siya ay isang babaeng nakasuot ng salamin na may itim na frame at maluwag na damit pantulog. Ang buong bahay ay puno ng mga comics at iba't ibang figurin. Hindi lamang galing sa loob ng bansa, kundi pati na rin sa ibang bansa. At ang bagay na ito ay alam lamang ng kanyang matalik na kaibigan. At ang ito Jing Laozi na ito ay isang mga artist na madalas niyang naririnig mula sa kanyang matalik na kaibigan. Ang ito Jing Laozi ay ang pinakasikat na mga artist sa lunggo ngayon. Ang kanyang pangalan sa panulat ay hindi Tu Jing Laozi, kundi Hua Chaogong. Bagamat hindi malinaw kung bakit ito tinawag na ganito. Ngunit dahil ang mga artist na ito ay masyadong matagal bago mag-update. Sinasabing ilang buwan bago magkaroon ng bagong kabanata. Kaya tinatawag din siya ng maraming tagahanga ng mga bilang Tu Jing Laozi. At ang Iren Zixia na ito ay isa sa mga gawa ni Tu Jing Laozi. Bukod dito, ang Tu Jing Laozi ay napakamisteryoso mula nang siya ay magsimula. Hindi pa siya nagpapakita ng kanyang mukha. Kaya't maraming tagahanga ng mga hanggang ngayon ay hindi alam kung ang Tu Jing Laozi ay lalaki o babae. Siyempre, kung malalaman nila, baka kalag ka rin ng mga tagahanga ng mga si Tu Jing Laozi para latiguhin. Tandaan, ang pangalan ni Liu Ruyan ay Shen Qingqing at ang pangalan ni Chen ay Jiang Fan. Si Zhou Shuya ng Kinya Studio ay natigilan din nang makita niya ang larawan sa kamay ni Shen Qingqing. Huwag kang magpaloko sa kanyang hitsura na parang ate sa studio. Sa totoo lang, isa siyang bahay na babae sa likod ng mga eksena. Nakilala niya agad na ang draft na nasa kamay ni Shen Qingqing ay Iren Zixia. Ang nagtataka lang siya ay ang nilalaman ng mga guhit. Hindi pa niya ito nakita. Ang isa pa nga ay may ilang mga karakter na hindi pa niya nakikita. Bilang isang veteranong babaeng laging nasa bahay, pagdating sa mga paborito niyang comics, madalas niya itong binabalikan. At ang Iren Zixia ay isa sa marami niyang paboritong comics. Ito ba ay mga bagong karakter? Sa wakas, nahanap din kita, manunulat na laging nagpapaliban. Kinagat ni Zhou Shuya ang kanyang mga ngipin. May pagmamahal at galit siya sa manunulat na laging nagpapaliban. Mahal niya dahil ang mga comics na iginuhit ng manunulat na laging nagpapaliban ay sobrang ganda. Galit siya dahil ang manunulat na laging nagpapaliban ay hindi tao. Hindi pa tapos ang isang comics, agad-agad nagbubukas ng bagong comics. At pareho pa ring maganda at kapanapanabik. Okay lang sanang magbukas ng bagong comics. Kaso gustong-gusto pa ring magpaliban.
Agad na nag-log-in si Zushuya sa isang grupo ng mga kapatid. Natagpuan na ang tamad na magnanakaw na nagpapaliban. Nailantad na ang pagkakakilanlan ng numero 1 domestic animation sa internet. Hindi inaasahang lumabas ang bagong kabanata ng The Under One Person. Ginamit ng isang bata ang mga draft ng comic na gumulat sa pinakamataas na antas ng domestic animation para gumawa ng mga eroplanong papel. Agad na sumikat ang paksa tungkol sa Under One Person. Maraming mga tagahanga ng anime na walang ideya ang dumagsa sa live broadcast room. Sino ang tamad na magnanakaw na nagpapaliban? Hindi ko inaasahan na sa wakas ay naglakas loob na lumabas ang tamad na magnanakaw na nagpapaliban. Totoo ba na ang mga draft ng bagong kabanata ng Under One Person ay ginamit para gumawa ng mga eroplano? Kasabay nito, ang papa ko ay isang cartoonist, kaya tita, hindi full-time housewife ang papa ko. Mayabang na tumingin si Yuan Yuan kay Liu Chonang at sinabi, hindi maaaring sabihin na ang pagguhit ng ilang maliliit na tao ay nangangahulugang ikaw ay isang cartoonist. Ngumiti si Liu Chonang at sumimangot. Kung gayon, ano ang ibig sabihin ng isang cartoonist? Balik tanong niya. Dapat mayroong isang tiyak na kita, kung walang kita, ito ay isang libangan lamang. Hindi ito may tuturing na isang trabaho, paliwanag ni Liu Chonang. Ngunit sinabi ng papa ko na ang kanyang comic ay maaaring magbenta ng maraming pera. Hindi sumasang-ayon na sinabi. Paano mo nalaman? Pang-aasar ni Liu Chonang. Sinabi ng papa ko, hindi ako lolokohin ng papa ko. Sinabi niya na ang comic na ito ay magiging dot ni Yuan Yuan sa hinaharap. Nagkakahalaga ng maraming pera, sagot niya. Tumawa si Liu Chonang. Sa China, ilang comics ang maaaring ibenta at magkapera. Hindi tulad ng mga comics sa Japan na sikat sa buong mundo. Tulad ng Dragon Ball, One Piece, Naruto. Iyon ang gusto ng mga tao sa buong mundo. Tumingin si Shen Qingqing kay Liu Chonang. Kung alam ni Liu Chonang na ang draft na ito ay isa sa pinakasikat na comic ngayon, hindi ko alam kung ano ang kanyang mararamdaman. Ang cute na batang babae na ito ang anak ng tamad na magnanakaw na nagpapaliban. Napaka-cute, sinabi ni Jen na ibibigay ang Under One Person bilang dot. Hindi ba nangangahulugan iyon na si Yuan Yuan ay isang milyonaryo din? Isa lamang comic, paano ito nagkakahalaga ng ganoon karami? Hindi yata alam ng nasa itaas ang halaga ng Under One Person. Sa tingin ko ay mapapahiya ang streamer na nagngangalang Liu ni Yuan Yuan. Bakit kailangang mapahiya ang streamer na nagngangalang Liu? Kadarating mo lang yata. Ganito ang nangyari. Maraming mga bagong netizens ang hindi alam kung ano ang nangyayari. Ngunit pagkatapos marinig ang paliwanag ng ilang netizens, nagtawanan sila. Sinabi na ang tamad na magnanakaw na nagpapaliban ay walang trabaho at isang full-time housewife. Buti na lang at nasabi ito ng streamer. Kung alam ng streamer na nagngangalang Liu na si Jiang ang tamad na magnanakaw na nagpapaliban, hindi ko alam kung ano ang kanyang magiging ekspresyon. Anong silbi ng pagsasabi ng mga walang kwentang bagay na yon? Gusto ko lang malaman kung kailan mag-update ang tamad na magnanakaw na nagpapaliban. Hindi ba niya gustong mag-ipon ng dote para kay Yuan Yuan? Lumabas ang tamad na magnanakaw na nagpapaliban para mag-ipon ng dote para kay Yuan Yuan. Hindi na inalintana ng maraming tagahanga ng comic at direktang sumigaw para i-update ni Jiang Fan ang comic. Para makapag-ipon ng pampakasal. Sa kabilang banda, ate. Mga kuya at ate sa livestream, may nakakakilala ba sa comics ng papa ko? Tanong ni Yuan Yuan habang nakadilat ang kanyang malalaking mata. 111 may nakakakilala at higit pa sa isa. Tumango si Shen Qingqing. Alam ko na maraming nagbabasa ng comics ng papa ko. Agad na nasabik si Yuan Yuan. Qingqing, ano nang sinasabi mo? May nakakakilala sa comics na ito? Nagtatakang tanong ni Liu Chunan. Tama, kung hindi ka naniniwala, maaari mong hanapin ang Under One Person. Iyan ang pangalan ng comics ng draft na ito. Sabi ni Shen Qingqing kay Liu Chunan. Agad na naghanap si Liu Chunan sa kanyang telepono at agad na natulala. Under One Person, liwanag ng pambansang comics ng Dragon Country. Pinakamataas na antas ng pambansang comics, pinakamahalagang ng taon. Mamatay na sana ang tamad na may akda na hindi naglalabas ng mga bagong kabanata. Hindi talaga makapaniwala si Liu Chunan na ang Dragon Country ay mayroon ding comics na nagkakahalaga ng daan-daang milyon. Ate, sikat ba talaga ang comics ng papa ko? Nagtatakang tanong. Napakasikat, sagot ni Shen Qingqing ng seryoso. Alam ko na hindi ako niloloko ng papa ko. Masayang sabi niya. Hindi kaya hindi ito ang draft ng Under One Person. Tutal, base lang sa ilang draft, sasabihin na agad na ito ang manuskrito ng Under One Person. Hindi iyon makatotohanan. Siguro ginagaya lang ni Jiang ang Under One Person. Huminga ng malalim si Liu Chunan at nagtanong. Ang totoo, gusto sanang kontrahin ni Shen Qingqing ang sinabi ni Liu Chunan. Pero hindi niya alam kung paano ko kontrahin. Tulad ng sinabi ni Liu Chunan. Base lang sa ilang draft, mahirap patunayan na ito ang manuskrito ng Under One Person.
Ang talino talaga ng nanan namin. Sa isang tanong lang, tinamaan agad ang punto. Kung sino-sino na lang ang magpipinta ng ilang drawing at sasabihin na siya ang gumawa ng comics na yon. Masyado namang madali yon. Kapag walang akong ginagawa, nagpipinta rin ako ng iraksya sa street, sa bahay. Fox Spirit Matchmaker, ibig sabihin ba nito ay isa rin akong tamad na may akda na hindi naglalabas ng mga bagong kabanata? Ang draft ni Jen sa itaas ay may ilang bagong karakter na hindi pa nakikita. Hindi porket may ilang bagong karakter ay nangangahulugang orihinal na draft na ito ng under one person. Siguro si Jiang Fan ay isa lamang fan artist. Para sa pagtutol ni Liu Chonan, may ilang netizen na sumasang-ayon. Ngunit may ilan din netizen na naniniwala na ito ang manuskrito ng under one person. Tita, ayaw mo talagang maniwala. Sinasabi mong ginagaya lang ng papa ko ang under one person. Anong ebidensya mo? Hindi sumasang-ayon ang kanyang maliit na bibig. Siyempre, si Liu Chonan ay magsasalita na sana, ngunit hindi makahanap ng makatuwirang ebidensya upang magpaliwanag. Walang ebidensya, di ba? Dahil wala kang ebidensya para patunayan na hindi papa ko ang gumawa ng under one person. Bakit mo sinasabi na hindi papa ko ang gumawa nito? Bahagyang itinaas ang baba. Livestream, ang galing ni Yuan Yuan. Haha, dati itong si Liu ang laging nagdududa. Ngayon, sa wakas, nakabawi si Yuan Yuan. Sa totoo lang, sa tingin ko may punto ang sinabi ni Yuan Yuan. Hindi rin naman mapapatunayan ng host na ito na si Yuan Dad ang may akda ng One Man Below. Ito'y sadyang paggulo lamang. May mga tao pa rin talagang naniniwala na may punto ang sinasabi ng batang babaeng ito. Bakit mo nasabing paggulo lang ang sinasabi niya? Sa tingin ko, ang host ninyong sinanan ang nanggugulo. Sinong nagsabing nanggugulo sinanan namin? Sa simula pa lang, hindi mapapatunayan ng ilang guhit na si Student Jiang ang gumawa ng One Man Below. Kung gayon, paano mo na sigurong hindi orihinal na draft ng One Man Below ang mga guhit na yon? Napagtanto rin ni Shen Qingqing ang sitwasyon. Halos muli na naman siyang malinlang ni Liu Chonan. Bakit nakakabatikos si Liu Chonan sa pamamagitan ng mga walang basehang hinala at pagdududa? Samantalang kailangan pa nilang magpakita ng ebidensya para patunayan ito. Kahit hindi rin niya alam kung si Jiang Fan ang tamad na manunulat. Hindi bababa sa may hawak siyang ebidensya. Samantalang ano naman ang kay Liu Chonan? Puro hinala at pagdududa. Student Liu, sa tingin ko may punto ka. Ipinapakita ng mga guhit na ito na isa itong likha mula sa One Man Below. Huminga ng malalim si Shen Qingqing at sa huli, pinili niyang panigan si Yuan. Kahit hindi si Jiang Fan ang tamad na manunulat sa huli, tatanggapin niya ito. Sa ilang guhit lang, sinasabi niyang siya ang nangunguna sa mga sa Dragon Country. Kahit sino ay makagagawa ng ilang guhit. Sila na rin ba ang nangunguna sa mga sa Dragon Country? Tanong ni Liu Chonan ng may panunuya. Kung gayon, paano ipaliliwanag ang mga guhit na ito mula sa One Man Below? Tanong ni Shen Qingqing. Hindi ba't sinabi ko na kanina? Posibleng ginaya ni Student Jiang ang One Man Below sa pagguhit nito. Tanong muli ni Liu Chonan, kung gayon, anong ebidensya mo na ginaya ni Student Jiang ang One Man Below sa pagguhit nito? Hindi ba't siya mismo ang lumikha nito? Sagot ni Shen Qingqing. Qingqing, sa tingin mo ba may saysay ang tanong mo? Biglang nagkunwaring kaawa-awa si Liu Chonan at nagtanong. Hindi kung may saysay ang tanong ko, kundi kung may saysay ang tanong mo. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Shen Qingqing. Wala rin akong ibig sabihin. Sabi ni Liu Chonan. Wala rin akong ibig sabihin. Sabi ni Shen Qingqing. Nagtawanan ang mga netizens sa iyong livestream. Grabe, muntik na akong malito. Astig si Qingqing. Walang masabi ang host sa kabilang panig.